Guwapo, kumain ka ba ng kaunti? Nanay, sino ka? Dapat ako ang iyong anak. Yung mahal na anak. Ikaw ang aking tunay na anak, Song Yuan. Anak. Nanay, sa wakas ay bumalik ka na. Dati akong peking anak ng pamilya Shen. Mula pagkabata, lagi akong pinabayaan dahil sa mababang grado. Hindi ko kailanman naranasan ang init ng pagmamahal. Bakit 30 puntos na naman ang nakuha mo? Sa aming bahay, anong silbi mo bilang anak? Mom at Dad. At ang tunay na binata na si Shen Yi, ay isang estudyanteng may mahusay na marka, at nag-aaral pa sa parehong paaralan namin. Mom. Oh. 95%. Ito ang aking mabuting anak. Oo nga. Ha ha ha. Walang kwenta ay walang kwenta. Ang manok ay hindi kailanman magiging isang pugo. Ikaw ay isang mahirap na anak ng probinsya. Bumalik na ako ngayon. Umuwi ka na sa iyong mahirap na tahanan. Ngayon. Sa wakas, makakaalis na ako sa kulungang ito. Nanay, nandito na ako. Magsisikap akong mag-aral mula ngayon, at magtrabaho para sa iyo, bodoy na bata, basta makabalik ka lang. Anong grado sa pag-aaral? Kahit gaano pa kalaki ang kita, hindi mahalaga, basta masaya ka, okay na si mama. Ito ba ang tunay na pagmamahal ng ina? Wala na si tatay. Kailangan kong gawin na, magkaroon siya ng magandang buhay. Tama, gutom ka na siguro. Tumayo ka na dyan, umupo ka na agad. Gagawa si nanay ng masarap para sa'yo, bilisin mo. Binati ka na ng sistema ng pagkakabit, sistema na nagpapalakas habang nagbabasa ka. Ang nakikita mo, maaaring maging iyo. Ang kaalaman ay mabilis na pumapasok sa isip. Ang ganda, may sistema na. Mabilis akong magiging matalino. At makakapagbigay ng magandang buhay sa nanay. Ano ba ang sagot sa tanong na ito? Ano nga ba? Ng 3 beses. Totoo ang sagot, ng 3 beses. Paano mo nalaman? Tinitingnan lang at nalalaman na. Walang mahirap dyan. Isa kang matalino. Kumusta? Ako si Lindsay, isang estudyante sa 2nd taon ng Shanghai University. Ikaw? Ako si Song Yuan, estudyante rin ng Shanghai University. Ngayon ay 3 taon na ako. Ang swerte naman, nagkataon na tayo. Pareho tayong paaralan. HMM, ikaw na matalinong estudyante. Bukas, maaari ba akong pumunta sa'yo para mag-aral? Siyempre, maaari. Ayos lang. Kita-kits bukas. Maging matalinong estudyante na ako. Ang galing talaga ng sistema. Nagsimula na ang pagsusulit. Ang saya-saya. Alam ko lahat ng sagot, tama lahat ng sinusulat ko. Sa pagsusulit na ito, gusto kong maging number 1 sa buong paaralan, para ipagmalaki ang nanay ko. Nagpapanggap. Ang bilis mo namang magsulat, nagmamagaling ka lang, walang kwenta. Kailangan kong ipasa ang papel ng maaga. Song Yuan. Ngayon, ikaw ay maging tamad na sa pagpapanggap. Sinasadyang nagsusulat ng walang kwenta. Ano? Hindi naman. Ang dali-dali nitong mga tanong. Kahit anong kamay, pwedeng gawin. Palagi kang nasa huli sa klase. Bakit ka may karapatang sabihing madali lang ang mga tanong na ito? Medyo average ang grades mo. Kakayahan sa pagpapanggap. Pero ikaw ang pangalawa. Iyon lang. Si Shen Yi naman, ang galing-galing. Hindi nagpapanggap. Song Yuan, anong pagpapanggap ang ginagawa mo? Akala ko pa naman. Ikaw ang anak ng malaking pamilya Shen. Isa lang yun sa pamilya ng Shen. Ampun lang siya. Siguro pinalayas sa bahay. Nainis siya. Nagpapanggap para magalit. Lahat ng sagot mo tama. Perfect score.
Hindi ako nagkakamali, di ba? Nakuha ni Song Yuan ang perpektong marka. Imposible. Noong nakaraang buwan, siya ang nasa pinakababa. Paano siya nakakuha ng magandang marka ngayong buwan? Ginoong Shen, maaari bang aminin na may mas mahusay sa iyo? Napakahirap ba? Ikaw, isang maliit na cute. Huwag kang magyabang dito. Kung may lakas ka, subukan mong maghambing ng mga papel. Sige. Sino ang talo? Sino ang tatawaging tatay ng kalaban? Kaya mo ba? Mayroon bang hindi ka matatakot? Gagawin kong hayag ang iyong pagiging inutil. Sa tunay na anyo. Nagsimula na ang pagsusulit. Pinarami ng dagdag 2. Pwede palang ganito ang gawin. Paano ito posible? Bakit siya nakakasulat ng napakabilis? Ayos na. 10 set ng mga pagsusulit, lahat ay perfect score. Ito, paano ito posible? Si Song Yuan ay nanalo kay Shen Shuiba. Hindi ba siya palaging nasa pinakababa? Pa. Hindi na ako magpapanggap, nagpapahayag na ako ng totoo. Ako talaga ang tunay na matalino. Wow! Nalaman ko na si Song Yuan talaga ang matalino. Biglang naisip ko na medyo gwapo si Song Yuan. Sa ganitong paraan, malayo ang level ni Shen Yi sa kanya. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ito posible. Ikaw, gwapo, bakit bigla kang naging ganito kagaling? Nanalo ako. Ayon sa postahan. Anong dapat mong tawagin ako? Tatay. Ay, mabait na anak. Totoo nga, tinawag niya. Song Yuan, maghintay ka sa akin. Hindi kita palalampasin. Song Yuan, ngayon, ikaw ang nanguna sa buong paaralan. Pinagmalaki mo ang aming class president. Pupunta ako para i-report ito sa punong guro. Ayos lang, class president. Ngayon, ikaw ang kilalang tao sa paaralan. Sikat na personalidad. Pinakamahusay sa buong paaralan. 10 pagsusulit. Lahat ay nalampasan si Shen Yi. Nire-report pa nga sa Shanghai Citizen News. Lahat ay basic skills. Bakit ka magtataka? Congratulations! You got first place in the whole school. Home, thank you. If you have time today, can you teach me how to solve a problem again? Home. Hindi ito. Ang pinakamagandang babae sa ating paaralan, si Lindsay ba? Siya pa ang nag-aya sa'yo. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Pahinga. Pahinga. Iwanan mo muna ang mga gawain sa pagsusulit. Pahiram. Tanggalin mo muna ang mga medyas mo. Pahiram. Bakit mo tatanggalin ang medyas? Sige na, pare, ang tapang mo naman. Agad-agad, pinatanggal mo sa school beauty ang medyas. Ang stocking mo ay mahina ang kalidad na nylon at pinaghalo sa polyester. Sobrang hapdi sa hangin. Pang, kung suot mo ng matagal, maaaring magdulot ng allergy at pamumula. Magsuot ka na agad ng pangalis. Ayos. Pangkat. Diyos ko, talagang nagkaroon ng rashes. Kahanga-hanga ka, senior. Nakikita mo pa ito. Grabe, bro. Binuksan mo ang iyong mata. Lahat ito ay natutunan mula sa mga libro. Lahat ay kapangyarihan ng kaalaman. Astig. Kapatid, sobrang Katie ng binti ko. Maaari mo bang tingnan ito? Ayos lang. Hindi naman ito seryoso. Ito ay contact dermatitis. Maglagay ka lang ng hydrocortisone cream. Alam mo na ito. Ang galing mo, senior. Ito na ba ang kapangyarihan ng kaalaman? Sobrang naiinggit ako. Hindi na ako bibili ng mga bagay mula sa kanila. Saan mo nabili ang mga medyas na ito? Ibinigay ito sa akin ni Shen Yi. Sabi niya, may bago silang produkto. Hayaan mo akong maranasan ito. Na ibinigay ni Shen Yi. Na pastry. Matapos bumalik si Shen Yi sa pamilya Shen, talagang anako niya, ang negosyo ng stocking nila. Mukhang, napakagulo ng pamamahala nito.
Hindi ba ito panlilinlang sa mga mamimili? Paano kung gumamit ang ibang babae? Ano ang gagawin kung magka-allergy sila? Shen Yi, dahil naglakas loob kang gawin ang ganitong masamang negosyo, huwag mong sisihin ako kung kumita ako sa iyo, para sa ulat na gantimpala. Halo, gusto kong i-report ang Shanghai Shenzhouser na pinaghihinala ang gumagawa at nagbebenta ng mababang kalidad na medyas na labis na nakakapinsala sa kalusugan ng kababaihan. Salamat sa iyo, Senior, sa pagtulong sa akin. Ikaw, sandali lang, kung may oras ka, pwede mo ba akong samahan bumili ng gamot? Talagang hindi ko maalala. Yung kung anong tawag doon na ointment. Sige, tara na. Oo. Padala. Kuya, hindi ko maabot sa likod. Pwede mo ba akong tulungan? Ako. Sige. Grabe naman. Kahit na matalino ka, pwede ka pa ring magpahid ng gamot sa school bell. Si Song Yuan, batang yun. Sobrang naiinggit ako. Song Yuan, anong ginagawa mo? Ihinto mo ang mga marumi mong kamay. Kung susubukan mong hawakan ang aking babae, naghahanap ka ng gulo. Anong sinasabi mo? Sino bang babae mo? Isang beses lang tayong kumain. Isang pagkain lang iyon. Huwag ka nang magpanggap na may gusto ka sa akin. Lindsay. Anong nagawa kong mali, para magagawa mong ganito sa akin? Tama ka pa bang magtanong? Lahat ng ito ay dahil sa sirang stocking na binigay mo. Dahil sa'yo, ang school beauty ay may mga pulang mancha sa binti niya. Dahil sa mga rashes, kung hindi lang napansin ni Song Yuan ng maaga, hindi natin alam ang magiging resulta. Imposible. Binilhan kita. Lahat ng mga bagong produkto namin ay ang pinakamahusay. Hindi ito magkakaroon ng problema. Ang mga bagong produkto sa inyo, gumagamit ng azo bilang pangkulay, yung may napakababang ventilasyon, ng nylon polyester blend. Ganito klase ng bagay, ikaw pa ang naglalakas loob na ibenta. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang Shen family? Dahil sa'yo. Paano mo nalaman ang mga ito? Siguro ba, hindi pwedeng gawing pangkulay ang azo? Kahit ang pinakapangunahing kimika sa tela, at mga pamantayan sa kaligtasan, hindi niya alam. Pinapayuhan kita, bumalik ka na lang. Mag-aral pa ng ilang taon. Diyos ko, ang dami namang alam ni Song Yuan. Pati mga pangkulay ng tela alam na ito. Nakalimutan mo ba? Siya ang nanguna sa lahat ng asignatura sa pagsusulit. Kahit si Ginoong Jin, ay nahihiya sa kanya. Mukhang si Shen Yi na itong matalino, ay peke. Si Song Yuan ang tunay na henyo. Bola-bola mo lang yan. Walang problema sa mga produkto namin. Ito ay paninirang puri. Tay. Ano? Lahat ng pantyhose namin ay naireklamo na. Lahat ay tinanggal na sa tindahan. Ayos lang. Ako ang nagkamali, Dad. Babalik na ako agad. Ayos. Yung pantyhose ng pamilya natin, ikaw ba ang nag-ulat? Gumagawa ka ng ganitong masamang bagay. Ikaw. Salamat ah. Buti na lang at nagnegosyo ka ng masama. Nakapag-uwi ako ng 2,000 pabuya. Sige na. Uwi na tayo para kumain ng inihaw. HMM. Tara na. Hey, Lindsay. Song Yuan. Inagaw mo ang nanguna sa eksamen ko, at pati ang babae ko. Ngayon, winasak pa ang negosyo ko. Hindi pa tayo tapos. Tulungan mo akong turuan siya. Pakiusap. Inay. Hoy. Umalis na ang anak ko. Ito. Ang girlfriend mo. Inay, huwag mong sabihin ganun.
Itong mga kaklase ko, dinala nila dito para kumain. Tita, hindi mo alam. Ngayon, sobrang galing ni Yuan. Nakuha niya ang pinakamataas sa buong paaralan. Anak, ikaw talaga. Alam mong pasayahin si tita. Anong level ng anak ko? Hindi ko pa alam. Siya, kung hindi siya bumagsak sa pagsusulit, magpapasalamat ako ng labis. Talagang siya ang nanguna sa buong paaralan. Magandang araw po, Tia. Ako po ang guro ni Song Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nanguna sa buong paaralan, kundi pati na rin sa buong probinsya natin. Pinakamahusay sa pagsusulit. Sa ngalan ng paaralan, para sa kanya, na magbigay ng 5,000 piso na scholarship. Talagang pinakamahusay ang anak ko. Ang galing, ang galing. Guro Jin, mga bata. Huwag na kayong umalis ngayon. Manatili kayo at kumain. Oo, ay. Masaya ako ngayon. Gusto kong ipatikim sa inyo ang aking luto. Oo. Anong luto ang kaya mong gawin? O si mama na lang? Mama. Tara, tikman mo ito. Kompleto sa kulay, amoy, at lasa. ang sarap. Ganito ang antas. Sobrang mas mataas pa sa 5-star. Ang chef ng restaurant ay talagang magaling. Tama ka, Yuan Ge. Sabihin mo nga ang totoo. Nagtatago ka bang nag-enroll sa New Oriental? Anak, kailan ka pa natutong magluto? Bakit hindi ko alam? Naka-upgrade na ang sistema ko. Hindi lang basta magbasa ngayon. Matututo ka na ng kaalaman. Kahit isang sulyap lang sa skills ng iba, mabilis mo nang matutunan. Gaano pa kaya karami ng mga bagay na hindi namin alam. Batang ito. Noon, talagang nagtatago lang ako noon. Ngayon naman, mukhang tatawagin na kitang guro. Anak ko, ang galing mo. Tara. Tayong lahat, mag-inuman tayo. Halika. Tagay. Batang, magaling kang magpakasaya. Ikaw si Song Yuan, di ba? Narinig ko na medyo mayabang ka. Ikaw si Song Yuan. Ano ang gusto nyo? Sa harap ng lahat, gusto nyo pang manakit. May nagsabi sa akin, bibiliin kita ng isang binti. Ikaw na ang Sam Iron niyan. O ako ang tutulong sayo. Huwag kayong magulo. Tatawagan ko ang pulis. Sila ay nandito para sa akin. Huwag isali ang nanay at guro sa kanilang usapan. Ay. Kung tatakbo kayo, susundan ko kayo. Xiao Yuan, huwag niyong saktan ang anak ko. Tia, huwag kang mag-alala, hindi namin siya papayagang saktan si Kuya Yuan. Ay. Mag-ingat ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Maniwala ka ba, ngayon, hindi ka makalalabas ng bahay. Hindi ka pwedeng lumabas. Huwag mong gagalawin ang estudyante ko. Naka-alert na ako sa pulis. Ay nako. Maganda naman ang guro na ito. Sama kayo sa mga tropa ko. Maganda rin itong dalagang estudyante. Sama-sama tayong dalhin. Song Yuan. Anong silbi ng galing mo sa pag-aaral? Kaya mo bang makipaglaban? Isang tawag ko lang, mawawasak na ang buhay mo. Yuan Ge, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang sistema ay maaaring matuto lamang, upang kopyahin ang mga kasanayan. Walang kahit anong libro dito. Sandali, ang panonood ng mga maikling video ay itinuturing ding pag-aaral. Ibigay mo sa akin. Sandali lang. Anong oras na at nagba-browse ka pa ng mga maikling video? Pakito na ako. Bakit ka nakatungo dyan? Umakyat na. Kuya,
Hindi, Lolo, patawarin niyo po ako, patawarin niyo. Kanina sino nagsabi? Natatanggalin ang isang paa ko. Gumagawa rin ako ng trabaho para sa pera. Kuya, sino ang nagsabi sa'yo? Si Shen Yi, ang panganay ng Shen. Walang kwenta. Naglakas loob na ipagkanulo ako. Talaga, ikaw na naman, cute na cute. Huwag na. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Matalinong chef. Ngayon pati sa laban, napakahusay na. Sobrang hindi tao si Yuan Ge. Sobrang labis na. Talagang estudyante lang siya. Mag-ingat ka, Song Yuan. Song Yuan, mag-ingat, mag-ingat. Pwede rin pala. Hawak ang puting taybak ng walang sandata. Kailan ka natutong mag-martial arts? Hindi ka ba puro magbasa lang? Tunay na scholar. Laging binibigyang diin ang kabuuang pag-unlad moral, intelihente, pisikal, sining, at paggawa ng tao. Akala mo, parang ikaw lang na naglilihim at nagsisinungaling. Bakit lahat ng ginagawa ko? Hindi kailanman kasing galing niya. Bakit? Halika na, mag-usap kayo muna. Sa totoo lang. Sino ang masasaktan? Kuya, nagkamali ako. Hindi na ako gagawin ulit. Pakiusap, patawarin mo ako. Kuya, hindi na ako manggahaz. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung hindi, ganito na lang. Kayo dalawang nakaluhod. Magpalakpak ng kamay sa isa't isa, hanggang masiyahan ako. Ano sa tingin mo? Song Yuan, huwag masyadong lamabis. Ako ang panganay ng pamilya Shen. Minsan ka pa, kuya. Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako, kuya. Tama na. Okay. Sige. Sipagin mo. Hindi ka pa kumakain. Okay. Senior, ang sama mo talaga. Nag-aaway ang mga estudyante. Parang wala akong nakita. Song Yuan, maghintay ka lang sa akin. Kailangan kong maghayganti sa inyo. Anong ginagawa nyo? Kapatid na pulis, tulungan niyo ako. Kakapanood lang niya, binubuli niya ako. Song Yuan, hintayin mo ako. Ang saya talaga, tingnan natin kung si Shen Yi ay magkakaroon pa ng lakas ng loob. Hindi ko akalain, nasa paaralan ay napakamaayos. Pero sa likod ay ganito pala siya, walang anuman. Yung grupo ng mga pasaway, kung muling manggugulo, sasaktan sila ulit. Ang galing mo, senior. Kanina, natakot ako. Hindi ko akalain na mapapalayas mo sila. Ano bang ikinakatakot mo? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Nandito ako. Bukod pa dyan, lahat ito ay kapangyarihan ng kaalaman. Kapangyarihan ng kaalaman. Huwag mong sabihin sa akin na magbabrowse ka lang ng short video. Makakakuha ka na ng panlaban ng walang kahirap-hirap. Sobrang galing mo naman. Napakadali lang ng pag-aaral. Ang galing mo. Sabi ko, kayo ba ayaw nyo mag-check-in sa isang kwarto? Sa tingin ko, hindi naman masama. Huwag kayong magbulaan, anak. Ayos lang ba kayong lahat? Inay, ayos lang ako. Yung mga batang gang na yon, napatakbo na sa akin. Ayos na, salamat. Kakatakot talaga kanina. Nanay, anong nangyari? May problema ba? Wala naman. Tungkol lang ito sa bahay natin. 500,000 utang. Tumawag na naman ang nagpapautang para mangutang. Panahon na. Kumita ng pera, para makatulong kay nanay. Ngayon, mas lumalakas ako sa pag-aaral. Anong paraan kaya ang pwedeng pagkakitaan? Ay oo, mag-stock trading. Nanay, huwag ka nang mag-alala. Yung 500,000, ako na ang bahala. Ikaw, estudyante ka lang. Saan ka kukuha ng 500,000? Huwag mo nang alalahanin yan. Mama ang bahala dyan. Mama, kahit estudyante lang ako. Pero kaya kung kumita sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga stock, bakit mo gustong humawak ng stock? Yuan Ge. Yung mga stock na yan, huwag mong galawin. Ang tiyuhin ko noon ay naglaro dito. Nawala ang bahay niya. Song Yuan. Kung kailangan mo ng pera, maaari kang humingi sa bahay namin. May konting pera pa kami. Maaari kitang tulungan. Salamat. Tinatanggap ko ang iyong kabutihan. Ngunit, kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. Kumita, sustentuhan ng pamilya namin.
金融知识加10，K 线分析技巧加20，风险评估能力加30。 Akala ko, na sa panunood ng maiikli at mabilis na video ay makakakuha ng kaalaman. Mas mabilis pa kaysa sa pagbabasa. Ganito lang kadali ang mag-trade ng stocks. 500,000. Sobrang kaunti pa rin iyon. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Kaya kung kumita, ng 5 milyon. Talagang hindi ka panipaniwala. Sobrang nakakaloka si Song Yuan, nang ahas siyang saktan ka. Tatay, noong mga oras na iyon, gusto ko lang, batiin mo siya. Sa kanya ako itinulak papunta sa loob ng eskinita para makipag-away. Sabi pa niya pinagnakaw ko lahat ng meron siya. Tuwing magkikita kami, sasaktan niya ako. Itong walang utang na loob na tao. Kung alam ko lang na ganito siya kasama. Noong una, hindi siya dapat papasukin sa pintuan ng pamilya Shen. Habang iniisip niyang siya ang dapat humawak sa problema, mas lalo siyang mawawalan ng pagkakataon na makabangon. Pinagsabihan ko na si Lauli, na doblehin ang mga utang ng kanyang ina. Gusto kong makita kung paano niya babayaran ng 1 milyong ito. Sa tamang panahon, siguradong sisuko siya. Pupunta siya dito para humingi ng tawad sa atin. Tingnan mo kung paano ko siya paparusahan. Song Yuan, nakita mo ba? Ganito ang pagkakaiba ng iyong magulang, at ng magulang ko. Mag-aral ka ng mabuti. Anong silbi ng marunong makipaglaban? Mayaman ka ba? Ay, dito. Ito ang upuan na inihanda ko para sa'yo. Ay, ayos ah. Hindi lang niya ako tinulungan na umupo, kundi pinainit pa niya ako. Ang sama. Mukhang tuluyang nauubusan na sila ng pera, at gusto pang umasa sa pag-trade ng stocks, sa mga peke at masamang paraan para makabangon. Hintayin mo na lang na maputol ka tulad ng sibuyas. Tanga, bobo. Ginoong Shen. Lumalakas na ang loob ni Song Yuan ngayon. Hindi lang niya kinuha ang babae mo, kundi sa harap ng lahat, nang aasar pa sa babae mo. Sige, tahimik. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano suriin ang mga stock. Malapit na tayong pumasok sa bull market. Malaki ang pagbabago sa mga stock. Ano sa tingin ninyo? Aling stock ang tataas? 这也太难了吧！我不知道，说真是太对了。 Guro, sa tingin ko ang Galaxy Technology ay nagpapakita ng magandang performance kamakailan. Talagang sulit bilhin. Ang pananaw ng estudyanteng ito ay napaka-espesyal. Maganda ang fundamentals ng Galaxy Technology. Ito ay kabilang sa umuusbong na industriya. Malaki ang potensyal na pag-angat. Gusto ko ring ay rekomenda sa lahat ang stock na ito. Talagang magaling si Shen Yi. Sinasabi niya, tama agad. Siyempre, si Shen Xiao ay palaging nag-aaral ng finance. Matagal na siyang nangunguna sa kaalaman sa larangang ito. Lahat kayo maaaring tularan ang paraan ni Shen. Ngayon ay mag-invest na sa stock na ito. 要想买这个，感觉这不错。 Tumutol ako. Kung bibili kayo ngayon ng Galaxy Technology, tiyak na malulugi kayo ng todo. HMPH, Song Yuan, anong karapatan mo para tumutol? Huwag mong isipin na dahil nag-aaral ka, at umuunlad ang iyong mga marka, ay matututo ka na sa pangangalakal sa stock market. Tama nga, ang pangangalakal sa stock market ay hindi lang nakasalalay sa kaalaman, kundi pati na rin sa karanasan. Ay, ikaw na mahirap na bata, nakatikim ka na bang mag-invest sa stock market? Talagang hindi pa ako nakapag-invest sa stocks. Pero naman, nag-spend ako ng ilang araw, nanood ng mga short videos tungkol sa finance. Ngayon, ang alam ko sa finance ay lagpas pa sa inyo ng 100 hakbang. Ano? Mag-aral ng pangangalakal sa pamamagitan ng mga maiikling video. Ha. Mag-aral ng pangangalakal sa pamamagitan ng mga maiikling video. Song Yuan. Kung ganito ka makakakuha ng pera, lahat ng tao sa kalye ay magiging mga stock god na. Ha. Ilang araw na lang at mahuhuli tayo ng 100 kalye. Akala mo ba'y ikaw ay isang Diyos ng pag-aaral? Ha. Si Song Yuan ay talagang Diyos ng pag-aaral. Ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ay lampas sa inyo ng 100 beses. Bakit siya ay sobrang nagproprotektang kay Song Yuan? Ayos lang. Kung mananalo siya sa pagkakataong ito, maglo-live ako habang kumakain ng keyboard. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Sana hindi ka magbago ng isip pagdating ng oras.
Naalala mo ba? Noong nakaraan, sino ang umiyaw sa harap ng buong paaralan? Natawagin akong tatay, Song Yuan. Huwag kang masyadong magmalaki. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang payaso. Tumahimik kayong lahat. Dahil tumutol ka sa Galaxy Technology, mangyaring sabihin mo ang iyong dahilan. Ang dami ng transaksyon ng Galaxy Technology sa nakaraang 2 linggo ay labis na pinalaki. Ngunit, patuloy na bumababa. Ang hawak ng mga pangunahing mamumuhunan. Malubha akong nagdududa na ito ay isang paraan ng mga pangunahing manlalaro para itaas ang presyo at magbenta upang akitin ang mga maliliit na mamumuhunan. Kawili-wili. Ano sa palagay mo? Alin ang dapat nating bilhin? Siyempre, Changsheng Pharmaceutical. Ano? Pinasusunod mo akong bumili ng isang basura na stock. Ha ha ha. Song Yuan. Akala ko, mayroon kang magandang opinyon. Ito ay, nirekomenda tayong bumili ng mga basura na stock. Napakadelikado. Ngayon, bumili ng Longsheng Pharmaceutical. Baka hindi na tayo makabili ng salawal, dahil sa pagkalugi. Oy, Song Yuan, naiintindihan mo ba talaga? Tungkol sa Changsheng Pharmaceutical, 1 linggong sunod-sunod na pagbagsak, patuloy ang mga negatibong balita. Walang senyales ng rebound. Song Yuan. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-aral ng stock trading. Natatakot ako sa IQ mo, na baka mawalan ka ng lahat. Ha ha ha. Naniniwala ako kay Song Yuan. Ano man ang bilhin niya, bibiliin ko rin. Lindsay, nababaliw ka na. Huwag kang magpakatanga sa pag-ibig. Sumunod ka sa kanya. Walang-wala ka na niyan. Baka ang magandang estudyanteng ito ay bumaba ang IQ pagkatapos makipagrelasyon kay Song Yuan. Tama nga. Talagang nakakasira ang pag-ibig sa isip. Huwag mo silang pansinin. Kikita tayo ng pera natin. Sandali lang. Magsisisi sila mamaya. Ay, huwag na lang natin silang pansinin. Ay, sapat ba ang puhunan mo? May 2,000 ako dito. Gusto mo bang ipasa sayo? Makakakuha pa tayo ng kaunti pang kita. Hindi ito maganda. Kung patuloy kang maging estranghero sa akin, hindi na kita kakausapin. Sige na. Nabili na. Ay, 2 walang alam na mga bagong sultan na naman. Ay, mga kaklase, huwag niyong gayahin sila. Pangkat, Lindsay, hindi ka makapaniwala na nagbigay ka ng pera sa kanya para mag-invest sa stocks. Ayos. Tingnan natin kung gaano kayo katagal magiging masaya. Hintayin mong mag-retire ang Changsheng Pharmaceutical. Tingnan natin kung paano kayo iiyak. Tingnan mo, tumaas ang Changsheng Pharmaceutical. Ano? Anong nangyayari? Kanina ba ay bumagsak pa? Paano biglang tumaas? Diretso pa mula sa pagbagsak, hanggang sa tumaas ng husto. Kumita tayo ng 10,000. Alam ko na ikaw ang pinakamahusay. Walang sino mang natutong mag-trade ng stocks, na kayang gawin ito ng tama, hindi ka panipaniwala, talagang isang himala. Classmate Song Yuan, paano mo nalaman? Natiyak na tataas ito, napakadali lang. Sinuri ko ang pinakabagong chart nito, at natagpuan ang pagbaba nito, na may kakaibang pattern, at sa bawat pagsadsad na may malaking volume, parang ito ay maingat na dinisenyo, hindi ito mukhang takot ng mga maliliit na mamumuhunan, sa halip, ito ay ang mga malalakas na trader ay nagmamalasakit sa malisyosong pagbebenta ng short. Para linisin ang mga retail investors, naghihintay na sila ng balita na magpapalugi sa kanila. Bago pa man malanawan, bigla nilang itataas ang presyo. Matapos makolekta ang kita, ang mga malalakas na trader ay nagkakalat ng kalokohan. Para sa malisyosong pagbebenta ng short, ikaw talaga ay isang pambihirang talento na 1 beses sa 100 taon. Magsalita ka na. Sino ba talaga ang iyong guro sa likod ng lahat? Hindi ko ba nasabi? Nag-scroll lang ako ng ilang araw sa mga maiikling video. Nag-scroll sa mga maiikling video para matutong mag-invest sa stock. May ganitong bagay pala sa mundo. Para kang talaga ang galing-galing mag-aral. Galing mag-aral. Galing mag-aral, galing mag-isip, galing mag-aral, galing mag-isip, galing mag-aral pa. Tumahimik kayong lahat. Hindi naman niya talaga sinasadya, swerte lang siguro. Inirerekomenda ko ang Galaxy Tech, tiyak na kita'y kikita, hindi ako natalo. Ay, hindi maganda, bumagsak ang Galaxy Technology. Bumagsak ang Galaxy Technology, ano? Anong nangyari? Ikaw. Naniniwala na ako sa mga sinungaling mo, kasama na ang ilang buwang gastos ko sa buhay. Lahat ay nasayang na, ano na ngayon, at ako pa. Sabi mo pa na siguradong kikita ka. Ngayon, lahat ay nasira na.
Hindi mo ba talaga naiintindihan? Talaga. 是啊， Sana'y nakinig na lang ako kay Song Yuan. Akala ko ikaw pa ang matalino. Baka naman sinungaling ka. Uwi ka na at kumain. Paano ko naman iyon masisisi? Siguro Joe nga ay nagrekomenda rin. Dahil wala akong kinalaman dito. Nakita ko lang na nabanggit mo. Kaya ako nagrekomenda. Kung may dapat sisihin, ikaw ang dapat sisihin. Hoy, sino ang nagsabi kanina na kapag natalo ay kakain ng keyboard? May keyboard ako dito. Anong ginagawa mo? 快点啊！键盘。 Hindi ako makakain. Ngayon, kakain ka ng sapat. Ah. Ginoong Shen, hindi ito ako, na nagpasubo sa iyo. Ito ay ikaw mismo, na natalo sa pastahan. Sinasabi na si Song Yuan ay isang henyo sa pag-aaral. Hindi ka naniniwala. Ano na? Walang mali sa pagsunod sa kuya. Kuya, dadalhin kita. Kakain tayo ng masarap. Pinakamagaling si Yuan Ge. Ah. Okay, tara na, umalis na tayo. Pupunta tayo kumain ng masarap. Hayaan mo na siya. Dito na lang siya kumain ng keyboard. Song Yuan, huwag mong galawin ang babae ko. Babae mo. Ayusin mo muna ang bibig mo. Oh. Song Yuan, huminto ka. Huwag kang umalis. Hindi naman siya naghahanap ng gulo, di ba? Kung manggahas siya, papasukin ko siya, kasama si Shen Yi. Gusto mo ba akong tanggapin bilang kanyang disipulo? Guro Joe, ikaw, anong ginagawa mo? Nabigo mo ako. Hindi. Kailangan mo akong tanggapin bilang disipulo. Turuan mo akong mag-trade ng stocks. Hindi ito. Ang dali-daling mag-trade ng stocks. Tingnan mo sarili mo. Uwi ka, manood ng ilang araw ng short videos. Magbasa ka ng ilang libro. Matutunan mo rin. Ito pa, sobrang taas ng tingin sa sarili. No, ayaw magturo. Anong pinapakita mo? Song Yuan. Guro Joe. Anong ginagawa mo? Guro Jin. Dumating ka sa tamang oras. Guro Joe. Kailangan mo pang magpabait sa akin bilang guro, para turuan ka kung paano mag-trade ng stocks. Anong nakakatawa? Siya ay ang aming paaralan. Pinakamahusay na guro sa pananalapi, hindi. Sa harap ni Song, mas mababa pa ako sa isang batang mag-aaral. Ano ito? Sa ilang araw lang, natutunan niyang mag-trade ng stocks, at kumita pa ng 10,000 yuan. Ay nako, mga basic lang naman yan. Guro Jin, bakit ka ganito? Sobrang nakakagulat. Tao ba talaga itong taong ito? Sobrang astig naman ito. Oy, Ginoong Jin, ano itong mga bagay na ito? Oh, naglilinis ang paaralan ng bodega. Lahat ng ito ay mga hindi na magagamit na mga halimbawa ng pagtuturo. Punong guro. Hayaan mo akong maging tagapamahala ng basura. Basura. Ang ukit na ito, ang kulay nito, ay isang jade pendant mula sa dinastiyang Han. Ang mga guhit at patina na ito, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. Akala ni Teacher Kim na basura ito. Itinapon niya lang. Sayang naman ang bagay na ito. Kopong na may ukit na isang sinaunang Ming Dynasty na may disenyo ng isang dragon. Nako. Hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga nito. Paano? Mahilig ka pa naman sa mga sirang bagay. Ibinigay na sa'yo. Ibigay mo sa akin. Oo nga. Mga bagay na ito ay nakatambak na sa warehouse ng paaralan. Sa loob ng ilang dekada, hindi talaga ito mahalaga. Naghahanap ang paaralan ng lugar para ilagay ito. Kopya. Aba, ang cute ko. Sinasabi nyo na ang makina ng pera ay kopya. Guro Kim, sa warehouse natin, meron pa bang ganitong basura? Marami pa rin. Nakapuno na ng kalahati ng warehouse. Sige na lang. Guro Jin, sasamahan kita maglinis. Magwawalis tayo ng basura. Sige, ayos lang. Pero si Lolo Leo, ang nag-aalaga ng warehouse, kasama niya ang asawa niya nitong mga araw. Pumunta na sa ospital para manganak. Kakailanganin pa ng ilang araw. Walang problema. Hintayin na lang natin bumalik si Lolo Leo. Sasama tayo pareho. Maglilinis lang tayo ng basura. Bakit ka sobrang excited? Ipapadala. Pangkat. Biyahe. Para tulungan ng magandang babae. Tayo mga lalaki, dapat tayong tumulong.
Sige, dahil sa iyong magandang intensyon, makakasama mo ako sa ilang araw. Ayos lang. Talaga bang interesado si Song Yuan sa mga anti-gang bagay? Mas mabuting sundin ang kanyang gusto. Hayaan siyang kunin akong estudyante. Ginoong Song. Interesado ka sa anti-gang ito. Kilala ko ito, sa industriya. Ang pinaka-espesyalista sa mga anti-gang bagay. Tutulungan kitang makilala siya. Matutulog na, unan. Ngayon, pati mamimili meron na. Guro Joe, mula nang makita-kita sa unang tingin, naramdaman ko agad na magka-chemistry tayo. Tiyak na makikilala kita bilang kaibigan. Ganito, maghanap tayo ng lugar para kumain. Sabay nating pag-usapan ang stocks at anti-gang bagay. Ayos lang. Ako ang taya, tara na. Ginoong Chen. Ito naman, ay ang nabanggit ko sa iyo, na si Song Yuan. Isang batang henyo. Umupo ka na. Guro Chen, nandito ako. Mayroon akong dalawang maliit na bagay, na nais kong ipakita sa iyo. Guro Chen. Ito. Ito ay isang jade pendant na may grain pattern mula sa dinastiyang Han. Ito ay mula sa dinastiyang Ming. Isang tasa na inukit ng rhinoceros horn na may dragon pattern. Diyos ko, ang ganda ng pagkakaukit. Ang kalidad at ang patina. Tunay na tunay, napakahusay. Kapatid, para sa dalawang bagay na ito, magbibigay ako ng 200,000. 200,000. Hindi ba sapat? 3 milyon. Pumunta ako, itong dalawang basura lang. Nakabenta na ng 3 milyon. Yung natira sa bodega ng paaralan. Hindi ba't parang bundok ng ginto iyon? Ang master ng transaksyon ay talagang sa hinaharap, maaaring marami pang mga bagay. Pasensya na. Ay nako. Maligayang pagdating, laging maligayang pagdating. Basta't may magagandang bagay, gusto ko lahat. Kumita ako ng 1 milyon sa stock market. Nakapagbenta rin ako ng anti-gang bagay ng 3 milyon. Sapat na ang utang sa bahay. Ngunit hindi pa sapat. Sigurado akong si Shen Yi. Hahanap pa rin ng gulo. Kailangan kong mag-ipon pa ng mas maraming pera. Para tuluyang mapalayas siya. Song Yuan, nandito ka pala. Bumalik na si Uncle Leo na namamahala sa warehouse. Sundan mo ako sa warehouse. Maglilinis tayo. Sabi nga, dumating si Cao Cao. Narito na ako sa Jinshan. Hindi ba si Song Yuan, ang swerte niya? Pati siya dumating. Nabalitaan ni Shen Yi, na aalisin na ang mga gamit sa warehouse sa paaralan, kaya nag-volunteer siyang tumulong. Diretso siyang lumapit sa mga pinuno ng paaralan. Hindi ako marunong tumanggi. Sige na, mas marami, mas malakas. Ginoong Shen. Talagang may malasakit ka. Nag-aambag para sa paaralan. Paano ko naman papayagan na ikaw lang ang magpakitang gilas? HMM. Tara. Dito, dito. Mga artipakto noong panahon ng Republika ng China. Magaling ang pagkakagawa. Maaaring umabot ng ilang libong piso. Ilang libong piso. Si Song Yuan ay nasa basurahan. Naghahanap ng anti-gang bagay. Song Yuan, akala mo ikaw lang ang may alam sa anti-gang bagay. Ngayon, nagdala ako ng pinakamahusay na eksperto sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay.
Tingnan natin kung paano mo ako mapapantayan. Isang batang walang karanasan na ito. Alam din ang tungkol sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Sobrang mababaw naman ni Shen. Para sa ganitong malaking usapan. Ay nako, ang galing naman. Pupunta ba kayo sa bodega? Sasama na rin ako. Ngayon lang sumikat ang araw mula sa kanluran. Lahat kayo ay naglilinis. Ang saya naman. Sige na, dahil ang lahat ay sobrang masigasig. Sumunod na lang kayo sa akin. Narito na ang bodega. Hindi ko akalain na ang maliit na bodega ng paaralan na ito ay nagtatago ng napakaraming lumang bagay. Guro Xiaosong. Ito rin ba ay kayamanan? Yun. Tama naman. Matandang agarwood na kwintas. Ilang libo lang yan. Ilang libo rin ay laman din yan. Kuya Son, bilisin mo. Mauna tayo kay Song Yuan. Kumuha ng magagandang bagay. Huwag mag-alala, Ginoo. Yung batang iyon ay naglalakad-lakad lang. Nagpapanggap. Ano bang alam niya? Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Basta ngayon, maipahiya siya sa harap ng lahat. Presyo. Kahit anong gusto mo, walang problema. Magandang trabaho. Ay nako. Ay. Jungle na asul at puting tasa. Anong bagay yan? Mahal ba yan? Hindi lang mahal. Isang obra maestra mula sa Jungle Kiln. May halaga pero walang merkado. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Anong 10 milyon? Wala, Guru Jin. May negosyo ang tatay ko na pinag-uusapan lately, na nagkakahalaga ng milyon. Mga anak ng mayayaman, alam lang nilang ipagmalaki ang tatay. Saan ka pa, Song Yuan? Kumita siya ng 1 milyon sa sarili niyang pangangalakal sa stock. Iyan ang tunay na kakayahan. Song Yuan, alisin mo yung larawan na yan. Itapon mo, puro alikabok na. Ayos. Larawan ng tagong na bundok Aki. Mahahalagang likha mula sa panahon ng Song at Yuan. Hindi bababa sa 2 milyon ang halaga. Anak, ha, magandang swerte mo. Ginaya mula sa Ming at Qing. Larawan ng tagong na bundok Aki. Ay nako. Siguro mga 1 milyon lang ito. Ano? Itong sirang bagay na ito ay 1 milyon. Naglagay ng peking tatak ng Ming at Qing sa ibabaw. Sa totoo lang, ito ay isang larawan na may nakatagong larawan. Hindi mo man lang makita ang palatandaang ito, at naniniwala kang eksperto ka pa. Naririnig mo ba, Song Yuan? Itong sirang pinta mo ay worth 1 milyon. Samantalang ang akin, yung lekingwa na tasa, ay may halagang 10 milyon. Paano magkakaroon ng ganitong halaga ang sirang tasa? Magaling. Totoo nga ang sinasabi mo. Baso ng Ming Dynasty na may blue and white na disenyo. Maganda ang paningin mo. Song Yuan, ngayon, talo na ako sa iyo, ha? Ay nako, nauna pa sila sa atin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sino ang magpapaliwanag sa akin? Pero naman, yung sayo. I have finished. Imposible, kasinungalingan. Kuya Son, pero ang bahay namin ay nagbayad ng malaking halaga para sa pangunahing eksperto sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Paano siya nagkamali? Nakita ko ito ng malinaw kanina. Mula sa katawan ng fetus, hanggang sa kulay ng enamel. Walang problema. Ikaw. Huwag kang magpapadramatic dito. Dramatic ba ito? Punta tayo kay Master Chen, para magpasuri. Ayos na yon. Ikaw pala ay kilala si Master Chen Wende. Sige, tara na. Sinong matatakot? Kaklase kong si Song Yuan. Magpapatuloy pa ba tayo sa paghahanap? Dito sa loob, wala nang masyadong bagay na sulit kunin. Sige na. Hello. Talaga bang tutulungan mo ako sa paglilinis ng imbakan? Bumili ka na naman. Ay nako, bihirang bisita, si Xiao Song. Halika, umupo ka. Ngayon, ano namang kayamanan ang dala mo? Para sa aking mga mata.
Guro Chen. Nakahanap kami ng isang Lek Qinghua na tasa. Pakitingnan po. Ay naku, maganda nga. Maayos ang hugis. Malinaw ang mga katangian ng Qinghua Sumaling. Ito ay isang tunay na piraso mula sa Yongle Imperial Kiln. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ay, narinig mo ba? Sabi ni Master Chen totoo ito. Magsasabi ka pa bang ito ay kalahating tapos? TSS, napaka nakakahiya. Hindi ba? Talagang nakuha na ang kayamanan. Ay, bahay, sandali, sa gitna. Ay naku. Ang pulang bato sa ilalim ng baso ay idinagdag lamang. Ito ay isang kalahating tapos na produkto sa ulan. Sobra na yan sa ulan. Nagkakahalaga lang ng 10,000 sa ulan. Ano? 10,000 lang ang halaga. Paano mangyayari yun? Nakita na yan ni Songe. Nagkakamali ka ba? Nagtatanong ka sa aking propesyon. Hindi. Ginoong Shen. Hindi iyon ang ibig sabihin sa gitna, sa ulan. Napakahusay ng pagkopya. Kung hindi mo nakita, hindi ka nag-iisa. Kaya lang, sa ulan. Hindi ko akalain, si Song Yuan, ay kayang makilala agad. Talagang nakakabahala ang kabataan. Ay, bakit ako natalo? Ng isang batang walang muwang. Ay, ayos lang yan. Mas marami lang akong nabasang ilang libro kaysa sa iyo. Magbasa ng libro, sa ulan. Naglo-load. Ituloy mo lang ang paglo-load. Akala mo ba, sa pagbabasa ng ilang libro, makakapagpahalaga ka na, magbasa ka lang. 20 taon kong karanasan sa pagsusuri ng mga kayamanan. Hindi kayang talunin ng ilang librong nabasa niya. Ha ha ha. Talagang nakakatawa. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ginoong Chen, sa ulan. Tara, tingnan natin ang aming obra. Ito ay mula sa Song Yuan. Personal na nakuha ko. Nako. Likhang sining ni Wang Shulong, larawan ng taguan sa Autumn Mountain. Ang kalidad nito ay napaka-presko at maayos pa rin. Ang ganda. Tama. Hindi naman ito original mula Ming o Qing, di ba? Pinakamataas na halaga siguro ay 1 milyon. Ano bang nakakapagtaka dito? Ay, mali ka. Ang selyo na ito mula sa dinastiyang Ming ay ikinabit sa likod. Ito ay para malihis ang atensyon. Ang mga galaw at diwa nito ay malinaw na tunay na likha mula sa panahon ng Song at Yuan. Mga tunay na likha ng Song at Yuan. Ano? Gaano ito kahalaga? Ang halaga ng painting na ito sa merkado, hindi bababa sa 20 milyon. Ano? 20 milyon. Paano posible iyon? Itong sirang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Bakit? Propesyonal. Mukhang nalilito ka na, sir. Hindi ka naman makikipagsabuatan sa batang iyon. Para sadyang pataasin ang presyo at lokohin ako, di ba? Syempre hindi. Ginoong Shen, kalmayin mo ang sarili mo. Ginoong Chen, ngunit siya ay isang eksperto sa mga anti-gang bagay. Huwag basta-basta magsalita ng ganyan. Ginoong Chen Ginoong Shen, ito ay isang impulsibong desisyon. Huwag mo masyadong isipin ito Sige na nga. Bata. Normal lang ang hindi sumusuko, pero dapat matuto sa tunay na kabataan. Sa mga taong may alam. Matuto sa kanila. Sila yung tamad mag-aral. Naguhuwad ka ba? Sino ang maniniwala? Pasensya na, Ginoong Chen. Song. 2 milyon na ang naipadala sa iyo. Pakicheck. Bahay. Salamat, Ginoong Chen. Walang anuman. Hindi ko akalain na sa murang edad mo. Ang galing mo sa mga anti-gang sulat at larawan. Napakataas. May girlfriend ka ba? Ginoong Chen, hindi mo alam. Si Song Yuan ay nasa paaralan namin. Pero, mga taong kilala, ilang babae ang gustong makipag-ugnayan. Mga kabataan, bata, maganda, at may karisma, normal lang. Pero paghanap ng girlfriend, dapat hanapin ang angkop sa pamilya. May anak akong babae, baka gusto mong makilala siya. Ito. Medyo hindi maganda, di ba? Huwag niyo sanang maliitin ako, ha? Gusto ko lang sana kayong matulungan. Gusto ko lang siyang turuan. Para sa inyo, mga kabataan, paano na ang magiging takbo ng lahat? Nasa inyo na yan. Ako na ang bahala dyan.
Mas lalong hindi pwede. Ang iyong anak na babae ay para sa inyo, ang inyong mahal na anak. Anong matutulungan ko pa? Huwag ka nang mag-alinlangan. Sige na. Shu Ying. Shu Ying. Tatay. Bakit mo ako tinawag? Shu Ying. Ipapakilala kita. Ito si Song Yuan. Simula ngayon, sumunod ka sa kanya. Mag-aral ng pagsusuri ng anti-gang bagay. Napakabata. Kaya mo ba? Baka naman, gamitin lang ni Dad ang pag-aaral bilang dahilan para pagsabihan akong makipag-date. Kung tatanggihan ko, magsasalita na naman siya ng walang humpay. Sige na nga. Sa susunod, siya na ang guro mo. Tawagin mong guro. Guro. Mukha siyang kasing edad ko. Paano ko siya tatawaging guro? Ang may kakayahan ang siyang nagtuturo, kahit na bata si Song Yuan, sa ulan, pero ang kanyang kaalaman sa anti-gang kaligrapiya, at mga likhang sining ay hindi hamak sa akin, sa ulan. Makinig ka, tawagin mong guro. Sa totoo lang. Guro. Mukhang ayaw niya talaga, dahil kay Ginoong Chen. Sige. Ginoong Chen, ikaw nga, maaari mong ipagkatiwala siya sa akin. Tiyak na tuturuan ko siya ng kaunti pa. Sinasabi mong mataba ka, humihingal ka pa. Ang alindog ng batang ito, talagang hindi pangkaraniwan. Sige, kayo, lumabas na kayo at mag-date. Tay, anong sinasabi mo? Ay naku, nakamali ako, nakamali. Ang gusto kong sabihin, ay ngayong hapon, magbubukas ang Antique Street. Pumunta kayo roon para makahanap ng mga bagay. Sabay na rin, hayaan mong turuan ka ni Song Yuan ng ilang kasanayan sa pagtukoy ng anti-gang bagay. Antique Street, sa ulan. Anong maganda sa lumang kalye na iyon? Sa ulan. Huwag ka nang magalit muli. Sa ulan. Isa si Song Yuan ay isang pambihirang henyo sa pagsusuri. Sa ulan, bundok. Saan siya pupunta? Sa loob. Hindi ko akalain na dito ay may napakaraming anti-gang bagay. Maglaan ng oras para suriin. Baka may makita pang iba. Talagang nakakakita ka ng magagandang bagay. Ano, namimili ng anti-gang bagay. Sa totoo lang, nag-iimbento lang siya ng dahilan. Para lang makalabas at makipagkita sa lalaki. Ang sama talaga ng ugali niya. Huwag mo nang tignan. Dito puro basura lang. Maghanap tayo ng lugar para magpahinga. Pagod na ako. Mahal kong alaga. Sinasabi ng tatay mo na lumabas ka para mag-aral sa akin. Ganito ang sinasabi mo. Sino ang iyong estudyante? Sumama ako sa iyo palabas. Para lang mapagbigyan ng tatay ko. Mukhang hindi ka masaya. Ano? Anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Kumuha ka ng sulat. Ito ay isang larawan ng Fuyong Mountain mula sa dinastiyang Qing. Sayang, kopya lang ito. Ilang libo lang ang halaga nito. Ano bang maganda dito? Isa lang itong kopya mula sa dinastiyang Qing. Pero, maaaring umabot ito ng ilang libong piso. Hindi ko inasahan. Marunong ka rin pala. Ako ang anak ng tatay ko. Mas marami akong alam kaysa sa iyo. Gusto kitang gawing guro ko. Medyo maaga pa. Talaga. Panahon na. Para ipakita sa iyo na hindi lahat ng tao ay makakaya. May mas mataas pa sa langit. Nagsisinungaling ka lang. Kung magagawa mong mapapayag ako, kahit ano ang gusto mong gawin, ayos lang. Talaga. Kahit ano, pwede. Tama. Ang sweet niyo talaga. Ang larawang ito ay pinakaangkop sa kwarto ng magkasintahan. Napakaangkop para sa inyo. Hindi tayo magkasintahan. Akala niya ako ang boyfriend niya. Pero hindi siya karapat-dapat. Ayaw ko ring makahanap ng ganitong tanga na maging girlfriend ko. Nakakapagod na nga maging apprentice niya. Ikaw. Boss. Dalhin mo yung vase na nagkakahalaga ng 500 milyon. Ilagay mo dito. Bata, saan ka naman nakakakita ng vase na 500 milyon? Anong pinagsasasabi mo dito? Nabaliw ka na ba? Yung makulay na iyon. Mukhang ito. Isa lang ito ay isang kopya. Higit pa sa 2,000 piso ang halaga. Tunay na may paningin ang babae.
Totoo ngang kahawig ito, ng mga luwad na botelya mula sa Yuan Dynasty. Halaga ay 2,000. Kung gusto ninyo, bebentahan ko kayo ng 1,050. 2,000. Ito ay mula pa noong Tang Dynasty. Pula at asul na glazed na botelya. Higit sa 500 milyon ang halaga. Ngunit pinahiran lang ito ng isang patong, ng peking kulay, para lokohin ang mata. 1,500. Ay, isang presyo, walang tawaran. Syempre. Walang refund, ha? Sige. Salamat, boss. Ganitong klase ng produkto, gusto mo pa? Talagang nagkamali ang tatay ko sa pagpili. Gawin mo akong guro mo. Ay, bata. Kailangan ba talagang ibenta ang bateng ito? Handa akong magbigay ng 500 milyon. 500 milyon. $500 milyon. Ito ay isang pekeng produkto. Ikaw, nababaliw. 500 milyon. Ang dami talagang mga tanga ngayon. Mukhang naibenta ko na ng maaga. Ano ba to? Hindi ito pekeng produkto. Ito ay tunay. Tang dinastiyang pinalamutian ng kulay na salamin. Ang patong na ito ay idinagdag lamang sa huli, upang magtakip ng katotohanan. Mukhang talagang nakatagpo na ng may alam. Ito ay talagang isang patong. Hindi ko ito napansin. Kaya, 5 bilyong halaga. Totoo nga. Oo nga. Sinasabi ko na nga na 5 bilyon yun. Ayaw mong maniwala, gusto mo pang ibenta sa akin ng isa, 5 milyong. Hindi ko na ibabalik ang perang yun. Nako, talagang nalugi ako dito. Song Yuan, alam mo na ba ito noon pa? Tunay na produkto ito. Niloko mo ako. Hindi kita niloko ah. Ikaw ang hindi naniwala. Ano na? Ngayon ay naniniwala ka na sa kakayahan ng iyong guro, di ba? Sige. Naiintindihan ko na. Hindi ko inakala na ganito siya kagaling. 1,500 na lang. Napakagandang bagay ito. Tiyak na matutuwa ng husto ang tatay ko. Song Yuan. Sige, umuwi ka na. Ipakita mo kay tatay. Ay, sandali. Ako ang nauna dito. Dapat sa akin to. Song Yuan, sino ang balak mong ibentahan? Sa totoo lang, siya talaga ang nauna. At saka, kanina, hindi naman ganito ang sinabi nyo. Wala ka namang balak dito. Paano mo naman magagawa yan? Bata, mabait ka naman. Maglalabas ako ng 500 milyon. Agad na mag-transfer. Bilhin mo na ito sa akin. Kung malaman ito ng tatay, na ibinenta ko ang ganito, kagandang bagay. Baka patayin niya ako. Sandali. Handa akong magbigay ng 600 milyon. Song Yuan, ibenta mo na lang sa pamilya namin. 600 milyon. Kaya mo bang magdesisyon para sa iyong ama? Syempre, kaya ko. Magbibigay ako ng 700 milyon. Kailangan mo akong ibenta, ha? Kapatid, talagang napakasinsero mo. Gusto ko talagang ibenta ito sa'yo. Hindi pwede. Ibigay mo na sa akin. Handa akong maging girlfriend mo. Kanina, hindi mo ba ako pinansin? Talagang mahusay siya. Magandang maging boyfriend ko siya. Karapat-dapat ka na ngayon na maging boyfriend ko. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong maging girlfriend ko ah. Kuya, pakiusap, ay benta mo na lang kami. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Paano mo magagamit ang pang-akit? Nag-aalok ako ng 8 bilyon. Kapatid, kailangan mo akong ibenta. 8 bilyon. Nag-aalok ako ng 10 bilyon. Idagdag pa ang sarili ko. Hindi ka ba naglalaro dito? 10 bilyon, nawala sa akin ang 10 bilyon. Ay, saan mo ako dadalhin? Ngayon, hindi mo na ako maaring tanggihan, di ba? Talaga namang matigas ka. Sige na nga, dahil sa iyong sinseridad. 10 bilyon. Hindi pwedeng kulang kahit 1 segundo. Walang problema. Ang galing mo talaga. Ako ang nagkamali sa akala sa iyo dati. Pinayagan ka ng tatay ko na maging guro ko. Pwede ka bang turuan pa ako ng ibang kaalaman? Anong klaseng kaalaman? Lumaki ako na. Walang boyfriend. Maaari mo ba akong turuan kung paano makipag-date ngayon? Masama ang balita, may nangyari sa nanay mo. Anong nangyari? Hindi maganda, Kuya Yuan. May nangyari sa nanay mo. Anong nangyari? Yung si Shenyi. Hindi ko alam kung anong trip niya. Dinala ang mga nagpapautang sa bahay mo para mangutang. Ako at si Lindsay ay nakikipag-usap sa kanila. Bumalik ka na agad. Sige, babalik na ako agad. May nangyaring problema sa bahay. Ganito.
Pupunta muna ako. Sabihin mo sa tatay mo mamaya, ipadala mo na ang pera ngayon. Mahigit 1 bilyon at 2 milyon. Ngayon, walang sino mang nagpapautang ang makakapilit sa pamilya ko. Shen Yi, huwag kang magulo. Babalik na si Song Yuan. Shen Yi, kahit na hindi ako iyong tunay na ina, pero alagaan kita ng 20 taon. Bakit mo ako pinagsasalitaan ng ganyan? Hindi ka naman aking tunay na ina. Huwag masyadong magpabango sa sarili. Nasa liwanag ng araw kayo. Nagmamalupit sa kalye. May batas pa ba? Ang utang ay dapat bayaran. Ito ay tama at makatarungan. May utang si Laoli ng 5,000. Kahit na mahuli kayo. Ihatid sa istasyon ng pulis. Walang may nang ahas na magsalita. Agad ibalik mo sa akin ang 50 milyon. Utang ko lang ay 500,000. Saan galing ang 50 milyon? Huwag naman kayong masyadong mang-api. Jo Hong, yung 500,000 mo ay overdue na. Higit pa rito. Nakasalungat ka pa kay Ginoong Shen ngayon. Hindi ba't 50 milyong yuan na iyon? Pipilitin ko si Ginoong Li na itaas ang utang hanggang 50 milyon. Kahit ibenta pa ni Song Yuan ang mga antay-gang iyon, kumita ng 20 milyon, pero hindi pa rin makabayad. Sino ang may lakas namang bully sa nanay ko? Anak, sa wakas ay bumalik ka na. Sobrang labis na ang kanilang pang-aabuso. Li Qiang, salamat sa inyo, sa pag-aalaga sa nanay ko. Ngayon ay nandito na ako, ayos na ang lahat. Walang anuman. May utang ang nanay mo ng 50 milyon, kaya mo bang bayaran? Pasensya na. Nasa Antique Street ako ngayon. Nakahanap ako ng mga antay-gang bagay at kumita ng 1 bilyon. Totoo ba? Marunong ka pa bang mag-ukit ng antay-gang bagay? Nagsisinungaling ka. Di ba nagkakaroon ka lang ng pekeng painting? 2 milyon ang sinasabi mong 1 bilyon. Walang hiya. Halika, pakitingnan mong mabuti gamit ang mga mata mong parang aso. 1 bilyon. 10 bilyon. Hindi ko kayang kitain yan sa buong buhay ko. Talagang. Ang galing ng anak ko. Astig, bro. Naging pinakamayaman na. Alam ko na, hindi ako nagkamali sa tao. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Mayaman ka ba? Ibalik mo ang 50 milyon. May utang ka at hindi nagbabayad. Naglalakas loob ka pang saktan ako. Patayin mo siya. Wala ka talagang natutunan. Tama ba? Gusto mo bang matampalin? Hanggang umaga. Huwag mong saktan ang mukha. Laoli, tulungan mo naman ako. Song Yuan, hawak mo ang utang mo. Ayaw mong magbayad. Ang nanay ko ay may utang sa'yo na 50,000. Ngayon ibibigay ko na sa'yo ang 500,000. Ibabalik ko na sa'yo. Kung magtatangka ka pang magulo, hindi ka na namin palalampasin. Sige na, alam ko na nagkamali ako. Salamat. Tara na, umalis na. Ay, huwag mo akong iwan dito mag-isa. Huwag mo akong iiwan. Hindi ka makakatakas. Hindi kita pababayaan ngayon. Hindi ko kayang tiisin ito. Kapatid, huwag mo siyang palampasin. Tama na. Aking mahirap na anak. Ayos ka lang ba? Song Yuan, bakit ka ganun ka-brutal? Song Yuan, kahit wala tayong dugo na magkaugnay, pero nagpalaki pa rin ako sa'yo, ng 20 taon. Ganito ka ba talaga sa kuya mo? Inaalagaan ko siya bilang kapatid, pero tinuturing ka ba niya bilang kapatid? Ngayon, pumunta siya sa bahay ko para guluhin si nanay. Paano natin ito titignan? Totoo ito. Totoo nga. Dinala ng anak mo ang mga tao dito. Pinipilit si Tia Jo na ibalik ang 5 milyon. Hindi mo siya maayos na napalaki. Sisisihin mo pa si Song Yuan. Shen Yi, pinabayaan kita ng maraming taon. Kahit na mahirap, hindi kita kailanman pinabayaan. Ganito ang ginawa sa akin ngayon. Talagang nasaktan ako ng sobra. Siguradong may hindi pagkakaintindihan. Tara na. Hayaan mo siyang umalis. Nakapagpatawad na tayo. Nanay, walang anuman. Hindi siya marunong gumalang sa iyo. Sa susunod, gagawin kong gumalang sa iyo. Salamat sa iyo. Hindi mo kami pinabayaan kahit na mahirap kami. Dapat ay masaya si nanay. Nanay, tayo. Hindi na tayo mahirap ngayon. Sa ilang araw pa, dadalhin kita bumili ng malaking bilya. At bibili tayo ng ilang bagong damit. Anak ko, talagang sumikat ka na. Saan nang galing ang pera mo? Lahat ng iyan.
Mama, nakilala ko ang isang babae. Babae. Inaalagaan ka ng isang mayaman na babae. Anong inaalagaan? Ganito kasi. Ako kasi, ngayon ay kasama ko ang anak ng anti-gang pamilya. Pumunta sa Antique Street, kumita ng kaunting pera. Ayos lang iyon. Sige na. Salamat sa inyo sa mga nakaraang araw, sa pag-aalaga sa nanay ko. Sa loob ng 2 araw, isasama ko kayo at ang nanay ko. Sama-sama tayong mamili. Masaya tayo sa isang pagkakataon. Sige. Tita Joe, pupunta kami para bumili ng bagong damit. Ayos ha. Talagang masunurin ang anak ko. Biyaya si nanay. Ha. Tay, nanay, bakit kayo umalis agad pagdating nyo? Hindi nyo man lang ako tinulungan. Nasa kanila ang dahilan. Anong kabutihan ang ginawa mo? Hindi mo alam. Ayoko na. Gusto ko na. Na-bankrupt ang buong pamilya ni Song Yuan. Ay nako. Huwag ka nang makialam. Malapit nang may bankrupt ang pamilya natin. Ay lalaan mo na lang ang isip mo. Sa pamilya natin. Na-bankrupt ang pamilya namin. Anong nangyari? Hindi ba't dahil sa'yo? Huwag kang maging masungit sa bata. Noong nakaraang beses, dahil sa issue sa medyas, nire-report ka, na naging dahilan para bumagsak ang lahat ng bahagi ng kumpanya natin. Ngayon, ang ibang mga kasosyo, ay hindi na rin makipagtulungan sa atin. Lahat ng daloy ng pondo ng negosyo, ay naputol. Ano? Lahat ng negosyo. Mahal na mahal, lahat ng kasalanan ay kay Song Yuan. Kung hindi siya nagreklamo sa akin, hindi tayo ganito aabot. May lakas pa bang magsalita? Ay, nangyari na ito. Kailangan ko lang tawagan pabalik ang ate mo, para iligtas ang pamilya natin sa krisis na ito. Tungkol sa ate. Kailan babalik ang ate? Babalik ang ate mo sa loob ng ilang araw. Ikaw at ang ate mo, dapat ay buong puso ninyong pangalagaan. Ang ating brand ng damit. Kapag umunlad ang negosyo ng damit, muli tayong babangon mula sa pagkabigo. Hindi ko ito pababayaan. Nakapagbigay ako ng pagkadismaya sa inyo. Nanay, walang pasok sa paaralan. Dadalhin ko kayo sa labas, para mamili. Matanda na si nanay, bumibili pa ng damit. Baka mas mabuti pang umuwi na tayo. Hindi ito pwede. Nanay, marami akong napanood kamakailan, tungkol sa mga damit. Ngayon, gagawa ako ng mga kombinasyon ng damit para sa inyo. Tiyak na maganda. May kaalaman ka ba sa mga damit? Hindi lang ako nag-aaral. Gusto ko ring magnegosyo. Magtatag ng sarili kong brand ng damit. Gusto mong magnegosyo sa paggawa ng damit. Gusto mong magnegosyo sa paggawa ng damit? Oo, tama. Unahin ang paggawa ng pambabae. Pero mahirap ang magnegosyo. Nakapag-isip ka na ba? Nakapag-isip na ako ng mabuti. Sa tamang panahon, dadalhin kita. Bilang modelo, susubukan mong magsuot ng pambabae. At ng mga medyas. Malalaman mo kung ano ang medyas. At may mga panloob din. Tita, tingnan mo siya. Sige na. Huwag mo na siyang buliin. Kahit na hindi alam ni Mama ang tungkol sa damit, pero ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni Mama. Lindsay, kailangan mong tulungan ang anak ko. Naiintindihan ko na. Sige, ngayon. Hindi lang tayo bibili ng damit, kailangan din nating personal na mag-imbestiga. Sa mga high-end na babae ang damit, magandang tindahan ito. Dito na tayo. Wow, ang ganda ng mga damit na ito. Pero medyo mahal lang. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Huwag nang isipin ang presyo. Tama ka, kumikita ka na talaga. Maging marangya na. Basta bumili ka lang ng kaunti. Hindi na kailangang mahal. Hindi pwede. Nanay, tayo. Kailangang kumain ng mabuti. At magsuot ng maayos. Huwag naman sanang makita ng iba na tayo'y nagigipit. Ngayon, kahit ano, piliin mo. Wala tayong kakulangan sa pera. HMPH. Isa na namang dumating. Isang mayabang na bagong yaman. Walang kahit anong panlasa. Ate Gia. Kapatid na si Ziksha. Xiao Yuan, bakit nandito ka? Dito ako para dalhin ang nanay ko. Kasama ko ang kaklase ko para mamili ng damit. Nasaan ang nanay? Kakatapos ko lang umuwi sa bansa. Sakto, gusto ko siyang bigyan ng regalo. Ito ang nanay ko. Ikaw pala yung mahirap na nanay. Halos nakalimutan ko. Umalis ka na sa pamilya Shen. Bumalik ka na sa iyong mahirap na tahanan. Pakisuyo, makipag-usap ka ng may respeto. Walang anuman. Ako, talagang mahirap na ina lang ako. Dahil nandito ang kapatid ni A. Yuan. Bumibili rin ng mga bagay. Sama-sama na tayo. Huwag kang makipag-ibigan sa akin. Kayo ay isang pamilyang mahihirap. Kaya nyo bang bumili ng mga bagay dito? Dito ay mahal ang mga presyo. Ang binili ko ay si Jin Air.
Kung ayaw mo na makisama sa amin, mangyaring umalis ka. Anong klaseng asal ito? Ngayon umalis ka na sa pamilya Shen. Bumalik ka sa iyong mahirap na tahanan. Hindi mo na ako nirespeto, di ba? Hindi mo ako nirespeto. Bakit ko kayo rerespetuhin? Waiter, lahat ng damit sa hanay na ito. Kukunin ko lahat. Kukunin ko lahat ng damit sa hanay na ito. HMPH. Alam mo ang mga bagay dito. Magkano ang pera? Kaya bang bilhin ito? Ginoo. Sigurado ka bang bibilhin ang mga damit na ito? Kung pagsasamahin, ito ay 500,000. Kapatid, baka mas mabuting huwag na lang bilhin. Sobrang mahal. Walang anuman. Ngayon lang, gusto kong ipaalam sa ilang tao. Kung talagang may kakayahan sila. Kung kaya nilang bilhin. Ako, si Shenji Xia. Luhod na ibibihis ka. Pumarada, kawani. Mag-swipe ng card. Ginoo, nabayaran na ang 500,000. Ipapackage ko na ito para sa inyo. Ano? 500 ang hindi ka man lang pumurap. Ate, siya ay anak ng malaking pamilya ng Shen. Hindi siya mag-aalala dahil sa kaunting pera na ito. Hindi naman ito malaking bagay. Nahihirapan ang negosyo ng mga magulang. Nag-aral ako sa ibang bansa. Wala rin akong kinita. Itong taong ito, isa lang siyang ampon ng pamilya ko. Paano ka naging ganito kay Aman? Nagnanakaw ka ba ng pera sa bahay? Una sa lahat, hindi ko kailangang mangupit sa bahay. Lahat ng pera na ito ay kinita ko sa pamamagitan ng kaalaman. Naipundar ko ito, HMPH. Naalala kita, hindi ba't siya ay isang estudyanteng mahina? May kaalaman pa, nakakatawa naman. Si Song Yuan ngayon ay isang matalinong estudyante. Mas magaling pa kaysa sa kapatid mong si Shen Yi. Sobrang mas mahusay. Tama, parang anak ko. Nakuha pa ang unang pwesto sa buong paaralan. Tama ba? Oo, hindi lang sa buong paaralan, kundi pati sa buong probinsya. Totoo ba? Huwag mo akong lokohin. Magandang araw, Ginoo. Nakapak na ang mga bagay mo. Ay, ate, hindi ka ba nagsabi kanina na kung kaya kong bumili, makakapag, lumuhad ka para isuot ito. Talaga namang naisuot niya. Ito lahat ay pambabae. Kung gusto mong magsuot ng pambabae, hindi ako magagalit na tulungan kang magsuot. Sige. Halika, ibalot mo yung pinakamahal na pambabae, ibigay mo sa akin. Song Yuan, talagang gusto mong makipag-away sa akin, di ba? Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, ate, ang mga aso, mababa ang tingin sa tao, at kung ano ang kalalabasan nito, saka, kawani, at saka yung mga ito. Ito. At ang pinakamahal na sapatos at bag, ibalot mo lahat para sa akin. Sige. Ibabundle ko na ito para sa iyo. Ginoo. Ang kabuuang gastos mo ngayon ay 1,000,000 piso. Pwede bang mag-swipe ng card ngayon? 1,000,000. Nabaliw ka ba? Tindahan, 1,000,000. Tindahan, bahagi lang yan ng aking kabuuan. Swipe ng card. Paano siya nagkakaroon ng ganitong kayamanan? Tindahan, sa panahon na ako'y naglalakad. Ano nga ba talaga ang nangyari? Tama nga. Gusto mo bang humalik ka at tulungan mo akong magbihis? Huwag mong akalaing malaki ang kita mo. Kahit na maliit, ako ay tanging magpapakita lamang sa ang mga taong may malawak na kaalaman ay sumusuko, tulad mo. Kumita ng kaunting pera, at nagmamalaki na parang mayaman. Ayaw ko nang tingnan. Ate, pagbalik mo mula sa pag-aaral sa ibang bansa, iba na talaga. Taas na ng ulo mo. Iyan ay, ako ay isang profesional, na nagtapos mula sa isang paaralan ng disenyo ng damit. Hindi ito katulad ng sa iyo, isang loser. Hindi tayo pareho ng antas. Kaya pala ang antas ng ate ay, nakasuot ng Peking Givenchy. Anong pinagsasabi mo? Itong suot ko ay galing sa Sirius Academy. Ibinigay ito sa akin ng matandang propesor, nagkakahalaga ng 10,000 piso. Akala ko hindi ka ganyan. Kahit sino, basta may makuha, napapaniwala ka na. Nag-aral ako sa ibang bansa ng 4 na taon. Totoo ba o hindi? Hindi ko ba alam? Kung peke ito. Anak, ano ang sabi mo? Kung peke nga ito. Bababa ako sa tuhod, para magbihis ka. Pagkatapos niyan, tatawagin kitang guro. Sabi mo mismo yan. Huwag kang magsisisi. Ako ay may kumpiyansa sa aking propesyon sa pananamit, sa aking kasanayan. Sige.
Tunay na kilalang tatak na Givenchy. Lahat ay ginamit. 100% na sutla na may jacquard na proseso. May espesyal na anti-piracy na linya ang lining. Yung suot mo ngayon, kahit nakahawig, pero sa tela. May malaking pagkukulang. Huwag kang magduda, buksan mo ang sulok ng iyong damit. Tingnan mo kung ito ay gawa sa polyester blend. Naghihintay akong makita kung paano ka mapapahiya. Paano mangyayari yun? Paano nangyari to? Paano nangyari to? Ano to? Nadaya ka lang siguro. Yung damit mo, ng tela. Dapat ay buong buo, ng pinakamataas na kalidad na seda. At yung suot mo ngayon, ay piraso lang ng tira. At ito pa, totoong Givenchy pa. Kapag nailabas mo ito, hindi natatakot na pagtawanan ng iba. Paano ako maluloko ng matandang propesor? Nakakainis. May mga tao talagang ganyan. Kapag nakaluhod ng matagal, hindi na makabangon. Kahit anong bagay na basta-basta lang ng iba, itinuturing mo na parang kayamanan. Talagang nakakalungkot. Matagal na akong nag-aral ng ganito. Propesyon sa pananamit, ang kaalaman ay tila hindi kasing galing nitong batang ito. Song Yuan, ang galing mo talaga. Sabi pa niya, siya ay nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan. Hindi pa nga kayang makilala ang tunay at pekeng produkto. Talagang matalino siya. Sobrang saya ng nanay. Saan mo nakuha ang kaalaman mo sa damit? Ako. Nagbasa lang ako ng ilang araw. Ano? Ilang araw lang ang binasa mo. Ilang araw ka bang nagbasa? Kaya mong makilala ang tunay at pekeng luxury items. Sino ang pinapaniwalaan mo? Walang makakapagsabi ng tama kung walang 10 taon na karanasan na naipon. Ate, 20 anyos pa lang ako. Hindi mo naman siguro iniisip na nagsimula ako noong 10 taon. Gulang ako na mag-ipon ng karanasan sa damit, di ba? Talaga bang nag-aral ka sa pagbabasa? Paano mangyayari yun? Ate, alam kong sobrang stressed ka, pero huwag ka munang magpanik. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Hindi mo naman talaga ako papanil para isuot ang damit mo, di ba? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ang napakagandang anak ni Shen. Ganito lang ba ang iyong edukasyon? Suot lang ng suot, sinong matatakot? Sabi ni ate dati, anong tatawagin sa akin? Guro. Ay oo nga. Mabait na ate. Sa susunod, tawagin mo akong guro. Tatawagin kitang ate. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang opinyon Buwisit na bata, huwag kang masyadong magyabang. Tingnan mo kung paano kita aayusin pag uwi ko. Kailangan talagang umarangkada ang negosyo ng damit sa bahay. Para makita ng batang iyon, kung ano ang tunay na propesyonal. Tingnan mo ang kanyang itsura. Senior Song, ang galing mo kanina. Ang damit ko ba ang astig, o yung performance ko kanina? Ang gagwapo nila lahat, at saka, hindi kita naisip, ang lakas ng alam mo sa propesyon. Hindi na ako magdududa pa, na ikaw na ang gumagawa ng damit. Kaya ngayon, hurry up at tulungan mo na akong subukan ang damit. Ako, ay nakadesenyo na, ng ilang set ng damit pambabae. Mamaya isuot mo ito, at sabay tayong kukuha ng promotional poster. Sige, saan tayo kukuha? Sa paaralan. Pumunta sa paaralan para mag-shoot, at hindi ka lang nag-iisa. Sino pa? Kayo mga kabataan, mag-enjoy kayo. Hindi na ako makikialam. Uuwi na lang ako. Ay nako. Hindi mo na kailangan bumili ng damit. Ay nako, sapat na yung meron na tayo. Babalik na lang ako sa aking carinderia. Magbebenta na lang ako ng barbecue. Uuwi na ako. Haha, nanay. Hintayin mo. Ay explain mo kung sino pa. Pag-usapan na lang natin sa paaralan. Nasaan na siya? Bakit hindi pa dumarating? Sino pa ba ang inanyayahan mo? Baka mga batang magaganda. Bata pa talaga. Pero hindi naman bata, maganda, talagang maganda. At saka, napaka-sexy pa. Hindi ba ako sapat na sexy? Bakit palagi kang naghahanap ng napakaraming babae? Ikaw. Angkop sa malinis na estilo, hindi angkop sa sexy. Kaya ko ring maging sexy. Noong nakaraan, nasuot pa nga ako ng stocking. Sa pagiging mature, hindi kanya matutumbasan.
Guru Jin, nandito ka na sa wakas. Wala akong klase ngayon, pero, napilitang lumabas dahil sa'yo. Talagang malas. Yung modelong hinanap mo, hindi naman siguro si Guru Jin, di ba? Tama nga, tingnan mo ang katawan na ito. Ang ganda ng aura. Ito na ba talaga ang pinakamainit sa sexy? Huwag kang magpanggap. Noong nakaraan, nagnakaw ka ng mga anti-gang gamit sa paaralan. Hindi pa kita nababayaran, ha? Guru Jin, mag-alala ka. Dinala kita dito para maging modelo. Babayad ko sa'yo ng mataas na talent fee. Siguradong mataas ang ibibigay ko. May puso ka pa rin. Akala ko ang modelong hinahanap mo ay si Ginoong Jin nga. Kaya nagkamali ako sa iyo. Nagkamali? Nagkamali sa anong bagay? Wala naman. Akala ko kasi may iba siyang babae. Ngayon, mukhang akala ko lang. Sige, magpakuha na tayo ng litrato. Sandali, may isang babae pa. May isa pang babae. May isa pang babae. Song Yuan, ito ang mga damit na dinisenyo mo. Dinala ko na mula sa pabrika para sa'yo. Salamat sa pagtityaga. Ginawa ko na ang maraming bagay para sa'yo. Siguro gusto mong pasalamatan ako ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ang bayad mo. Siguradong makukuha mo ng buo. Alam mo, hindi ito ang gusto ko. Sino siya? Ipakilala ko siya. Ito siya. Ay anak ng may-ari ng anti-gang tindahan. Siya ang taga-disenyo ng damit. Siya rin ang nagpakilala sa kanila. Ikaw pala iyon. Ang ganda ng katawan. Ang ganda-ganda mo pa. Mukhang may kakompetensya na ako. HMM. Salamat sa pagtulong mo sa kanya ng ganito. At sa pagdadala ng mabigat na bagay para sa kanya. Salamat mula sa kanya. Siya. Ito ay. Siya ang aking mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi lang basta mabuting kaibigan. Mukhang kailangan ko pang magsumikap. Ay nako, sige na. Magsuot na kayo ng mga damit. Ngayon, kukuha tayo ng larawan, ng iba't ibang estilo, para i-promote ang ating bagong produkto. Sandali. Lahat tayo ay mga modelo. Sino ang kukuha ng larawan sa atin? Ako Kukunin ko ang litrato nyo Ikaw. Kumuha ng ganitong litrato. Kailangan ng mahusay na kakayahan. Kaya mo ba? Marunong ka pa bang kumuha ng litrato? Hindi ka marunong. Nakatapos na akong manood ng ilang araw ng mga aklat tungkol sa fotografiya. Natuto na akong maging profesional na fotograpo, di ba? Tama, nakahula ka na naman. Alam ko na. Ano ba talaga? Ang dami ng mga bagay na hindi natin alam. Anong pinag-uusapan nyo? Nag-aral siya ng ilang araw. Natuto na siyang kumuha ng litrato. Sige na. Magsimula na kayong magbihis. Halika, Lindsay, dito. Tama. Ayos. Guru Jin, mas maging tamad ang tingin. Napakabuti. Boss Chen, aliko ng kaunti ang baywang. Ayan. Ayos, napakabuti. Dito na. Isa, dalawa, tatlo. Eto na, tingnan nyo. May maganda na nagse-shoot ng photos. Wow, di ba si Teacher Kim yun? Bihira siyang makita. Nagbago ng estilo. Ang ganda ng mga damit na ito. Saan ako makakabili? Ito, lahat ito, ay mga damit na dinisenyo namin. Ilan sa mga ito ay ilalabas sa hinaharap. Abangan ninyo, kailangan talagang suportahan ito. Ito, hindi ba't si Song Yuan ito? Hindi akalain na marunong siyang magdisenyo ng damit. Ang ganda ng mga damit na ito. Song Yuan, talagang napakahusay mo. Marunong din si Song Yuan ng fotografiya. Talagang isang all-around talent siya. Ang ganda-ganda talaga ng modelo. Tita, kakabalik mo lang. Bakit ang bilis mong magmadali para mag-shoot ng poster sa school? Di naghihintay ang pagkakataon. Yung mga damit namin, kailangang mailabas agad para sa online sale. Matulungan ng pamilya na mabawi ang lugi. Si Song Yuan, magpapalago ako ng malaking benta ng mga pambabae kong damit. Siguradong ipapakita ko sa'yo. Sino talaga ang tunay na designer? Tita, tama ang sinabi mo. Matagal na kitang hinihintay na bumalik. Sama-sama tayong lumago sa negosyo ng damit pambabae sa bahay. Kailangan kong makamit ang tagumpay. Para kay Lindsay. Hindi ako mas mababa kay Song Yuan. Sa pagitan nating magkapatid, walang problema. Pumunta ka at kumuha ng poster. Sumunod kayo. Song Yuan, Lindsay. Grabe, ang sexy ni Lindsay. Kuhaan mo siya ng larawan. Bakit ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Putang ina mong bata ka. Anong ginagawa mo dito?
Lindsay, bakit ang baba mo naman? Sa harap ng maraming tao, nakatayo ka pa ng ganong pose para kuhanan. Normal lang naman kaming magpapakuha, wala namang masama. Sino ba yang batang yan? Marunong ka bang makaintindi? Ito ba ay hindi ang aking kapatid na lalaki, at kapatid na babae? Bakit kayo nandito? Anong kailangan ninyo? Nakuha ninyo ang aking lugar. Umalis kayo. Kailangan kong kumuha ng larawan. Talagang nakakatawa ang sinasabi ng kapatid na babae. Lugar na ito. Kami ang unang dumating dito. Bakit kami ang kailangang umatras para sa inyo? Kayo na lang ang pumili. Isang piraso lang ba ang hindi pwede? Seryoso kami sa ginagawa namin. Hindi tulad ng ginagawa ninyo dito na parang naglalaro. Mabilis. Umalis kayo. Pagkatapos kunan, ibabalik ko ang lugar. Sa inyo. Sabi ng ate ko, hindi makipag-usap ng maayos. Ako rin ay nagtatrabaho ng seryoso. Naghahanda ako para sa aking clothing brand. Nagpapagawa ng poster. Ano? Yung clothing brand mo. Malinis na estilo sa campus. Sensual na estilo sa lungsod. Pambansang estilo na Cheongsam. Ang galing mo magprofesyonal. Talagang ikaw ang nagdisenyo niyan. Para bang nagbibiro ka lang. Bakit pati ang disenyo niya? Hindi ba siya dati isang mga marka sa pag-aaral? Yung mababang batang masama ba? Lindsay, nagsuot ka ng damit na dinisenyo niya. Sobrang nakakadiri. Tanggalin mo yan. Hindi ka pa natututo. Ano? Nagkamali ako. Tuwing ganito ang sinasabi mo. Maniwala ka o hindi, talagang sisirain ko ang kamay mo. Song Yuan, bumitiw ka na. Ibibigay na lang namin ang lugar sa iyo. Una sa lahat, ang lugar na ito ay akin talaga. Ano bang pinapayagan o hindi? Kayo. Umalis kayo. Ate. Sobrang nakakainis si Song Yuan. Kailangan nating gumanti. Anong silbi ng tapang ng isang tao? Basta magawa lang ang kasuotan. Sa oras na yon, babasagin natin ang kanilang mukha. Mag-shoot na tayo ng poster ngayon. Mga guro, tumingin dito. Lapit pa ng konti. Sige. Mas maganda pa ang ngiti. Nagmumukha ka bang nagpo-photoshoot? Ito ang dinisenyo ko. Bagong koleksyon ng kasuotang pang taglagas at taglamig. Ilan pang araw, ilalabas na ito. Kung interesado kayo, sundan niyo ako. Mukhang si Ginoong Jin pa rin. Mas maganda ang damit na iyon. Ang pangit-pangit mo, umalis ka na. Oy, sandali lang. Hindi pa ako naka-follow sa account ko. Ang sama. Si Song Yuan, ang cute niya. Lahat gusto niyang agawin sa akin. Tita, huwag kang magalit. Yung maliit mong mahal. Ang alam lang niya ay magdisenyo ng mga nakakaakit na kasuotan na pang-akit. Sa larangan ng casual at maganda, hindi ka niya matatalo. Yun ang totoo. Sa larangan ng kagandahan, wala nang makakatapat sa akin. Malaki pa rin ang merkado natin. Wow, ang ganda ng damit na ito. Hindi ko pa nakikita ang ganitong disenyo. Parang sobrang sexy nito. Parang hindi bagay sa akin. Ako na lang, na hindi maganda ang katawan. Oy, kaibigan, hindi lang kami may sexy na damit. Marami kaming iba't ibang estilo. Basta gusto ninyo, meron kami lahat. Totoo ba? May casual na damit ba? Mayroon bang mas artistikong estilo? Mayroon bang mas elegante? Tatlong guro, pakitang gilas sa kanila, kung ano ang ibig sabihin ng elegante. Wow, ang ganda. Wow, sobrang ganda nito. Oo nga, tama lang ito para sa atin ngayon. Mga estudyanteng ito sa kolehiyo, di ba? Hindi ko akalain na si Song Yuan ay napakaabilidad. Hindi lang siya marunong magdisenyo ng sexy. Pati mga casual na damit, ay maganda ang pagkakadisenyo. Talagang napakaabilidad ni Song Yuan. Bibili na ako ngayon. Benta na ba ito ngayon? Para kay Song Yuan, yung sexy na set na ito. Bigyan mo ako ng ilang set. Lahat ng ito gusto ko. Huwag munang magmadali. Lahat. Sa day after maglalabas ng mga damit, maaari kayong mag-follow sa aming account. Kapag nailabas na, ipapaalam namin sa inyo. Ay, ano ba ang account nyo? Ang account ay Yanshan Clothing. Tiyakin niyong ito ang brand. Kapag nag-launch, ako ang unang susuporta. Suportado rin namin kayo. Sige, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Ang sama, mga fans namin. Ninakaw niya lahat. Kuya, paano niya pa nga nagawang isuot ang pang-araw-araw na kasuotan? Lahat ay okay. Ngayon, sexy at casual. Sakop niya ang lahat. Hindi ba't sexy iyon? Tanggalin niyo ito sa akin.
Hey hey. Sino ang matatalo sa sexy? Guro, ganyan tayo kukuha ng larawan. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Nakakuha na tayo ng ilang daang larawan. Ay naku, sobrang pagod na ako. Sana ang ating pagsisikap ay hindi sayang. Hindi ito sayang. Hindi mo nakita. Gaano tayo katanggap-tanggap kanina. Oo nga. Hindi ko rin inasahan. Yung damit na dinisenyo ni Song Yuan, na sobrang tinanggap. Medyo naiintriga na rin ako sa pagbebenta. Tingnan ninyo. Ngayon, ang mga tagahanga ng ating paaralan ay tumaas na ng daan-daang tao sa oras na iyon. Ay upload ninyo ang inyong mga magagandang larawan sa account. Tiyak na dadami ang mga tagahanga. Siguradong magiging mabenta ito. Sana nga, ayon sa gusto mo. Pagdating ng panahon, huwag kalimutan ang ating kontribusyon ha. Hindi. Kaya ngayong gabi, ano ang inihanda mo? Paano mo ako gagantimpalaan? Aha. Mukhang pagod na ang lahat ngayon, di ba? Magpahinga na tayong maaga. At sa makalawa, magkakaroon tayo ng unang live selling. Saksi sa ating malaking benta ng damit. Sige. Kailangan din ba nating mag-live? Huwag naman sanang ipapadance ako. Hindi ako marunong. Tanging ang mga walang kakayahan lamang ang kailangang umasa sa sayaw para makuha ang atensyon. Sa pagkakataong ito, kakailanganin natin ang ating kakayahan. Magsisimula na tayo mamaya. Mabilis tayong kumilos, mga kaibigan. Unang beses na live. Parang kinakabahan pa rin ako. Ang kinakabahan mo ay mag-live kasama si Song Yuan, Guro Jin. Si Song Yuan, ang account mo. Sa mga nakaraang araw, tumaas pa ang followers ng 10,000. Puno na ang mga pribadong mensahe. Lahat ay gustong bumili ng damit mo. Ang galing. Kasi naman, nag-post ka ng magagandang larawan. Sige, magtrabaho tayo ng mabuti ngayon. Siguradong magiging mabenta. Handa ka na ba? Sia, year. Talaga namang, napapahanga nyo ang mga magulang nyo. Ilang araw pa lang ang nakalipas, at nagawa na nating gawin ang ating brand na maayos at maganda. Oo nga. Aking anak na babae at anak na lalaki. Talagang kahanga-hanga. Ngayon ay live selling. Siguradong magiging mabenta. Huwag mag-alala, mom at dad. Sa pagkakataong ito sa live selling, tiyak na maibabalik ang karangalan ng pamilya Shen. Oo. Hayaan mong makita ni Song Yuan ang cute na yun. Siguradong hindi siya makakatalo sa amin, sa Shen family. Ang aming brand ng damit, hindi ba tawag dito ay Ziksha? Bakit sa live stream? Nakakasulat ay Yuan Shan. Inay, huwag nyo nang masyadong iisipin. Ito ang aming paraan ng marketing. Siguradong mabibenta ito ng malaki ngayon. Ay nako, bumalik na ang anak kong babae mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Talagang matalino siya. Kailangan mong mag-aral ng mabuti kasama ang ate mo. Alam mo ba? Alam mo. HMPH. Siyempre, ako ang nagbigay ng ideyang ito. Gagamitin natin ang brand ni Song Yuan bilang pamagat para makuha ang mga kliyente at kumita ng mabilis. Kapag napansin na ni Song Yuan, huli na ang lahat. Sa oras ng ating pagsasahimpapawid, mas mabilis kaysa kay Song Yuan. Ang mga tao sa kanyang livestream, tiyak na mahihikayat namin. Muna. Song Yuan, sigurado kang matatalo ka sa pagkakataong ito. Maligayang pagdating sa ating Yuan Shan livestream. May-ari ang itim na bulaklak 66,666,666. Magsalita ka, tawagin mo ang aking reyna, mabuhay. 6,666,666 na tawagin mo akong reyna, mabuhay ng walang hanggan, at saka ang ating mga damit pambabae. Tawagin mo akong reyna, malapit ng ilabas, o, sabihin mo lang, iiwanan ng kaunting espasyo. Mag-order na ngayon, unang dumating, unang serbisyo, may diskwento pa. Sa simula ng broadcast na ito, napakaganda ng daloy ng tao, sobrang galing nito. Ay, ang saya. Anak na lalaki at babae, sa wakas ay magkakaroon kayo ng resulta. Ipakilala ko sa inyo. Maingat na disenyo, narito na, pindutin ang link, sabihin mo ng kahit ano. Maingat na disenyo, pindutin ang link, narito na, bumili na, sabihin mo ng kahit ano. Isang tingin lang, sabi mo masaya ka, disenyo, pindutin ang link, host, sa susunod na livestream ay magkakaroon ng bayad,
Narito na, bumili na. Sabihin mo ng kahit ano, sundan. Sabihin mo ng kahit ano. Ang luha ay nagsasabi na masaya ka. Narito na, bumili na. Nakabili na ng 300 na order. Ate, magiging sikat tayo. Handa na ba kayo, HMM? Sandali. Soya, May mga tagahanga sa likod ng eksena na nag-message, na may nagpadala ng mensahe. May mga nagpapanggap na nasa livestream natin, na nagbebenta na ng maaga. Ano? Sino ang ganito ka masama? Si Shenzik siya. Si Shenzik siya. Oh, kaya pala nang hiram, ng ating traffic. Talaga namang napakamapanlin lang niya. Ang ating mga kliyente, lahat sila pumunta sa kanyang livestream. Nag-order sila. Pero, magreklamo na tayo sa kanya, para isara ng opisyal ang kanyang livestream. Mabawi natin ang ating mga nawala. Huwag magmadali, kailangan talaga magreklamo. Pero kailangan muna nating may benta ang mga produkto. HMM. Pero sila ay gumagamit ng aming pangalan sa livestream. Makakaapekto ito sa pagbebenta namin. HMM. Ang aming brand ay nakabuo na ng tiyak na impluensya. Nakabase sila sa maliit na benta na ito. Hindi kami maaapektuhan yan. Hindi nyo napapansin. Nakabenta lang sila ng ilang daang units. Basta mag-umpisa lang tayo mag-live. Tunay na mga tagahanga. Agad na dadating. Malinaw na first time mong mag-start ng negosyo. Ngunit napaka-relaxed ko. Dahil may tiwala ako sa brand na dinisenyo ko. At sa aking kakayahang mag-market. Mayroon akong ganap na tiwala. Sa wakas, ang mga librong binasa ko nitong mga nakaraang araw, ay hindi nasayang. Alam ko, magaling ka sa pagbabasa. Isang university scholar. Magbukas na tayo. Sige. Hayaan natin silang makita. Sino talaga ang tunay na profesional na designer ng kasuotan. Zhengfeng final work magsisimula na. Kagabi nasa Peking livestream ako. Sobrang nakakaawa ang nakita ko. Oo, yung mga tao na iyon ay walang utak din. Paano hindi man lang makilala ang livestream ni Song Yuan? Kahit na, ang Peking ay Peking. Mas komportable pa rin dito kay Song Yuan. Salamat sa suporta ng lahat. Talagang kami ay nautunang. Ilang mga maliliit na tao. Pero hindi ito makakaapekto sa atin. Sa ating pagbebenta ngayon, malaki ang daloy ng live ni Afeng. Kaya kayang tiisin ang lahat. Hindi ko kayang hayaan na maapi ang mga tao. Mabilis, pumunta ka sa katabing live. Sabihin mo sa lahat na ibalik ang mga produkto. Tama ang sinabi mo. Nagsasaya at nag-enjoy sa sarili. Song Yuan, ang mga tagahanga mo ay talagang matatag. Sadyang hinikayat ang lahat na bumalik ng mga produkto sa kabilang livestream. Salamat sa lahat. Sinasabi ko na ang tunay na brand ay hindi basta-basta mapapabayaan ng mga ganitong tao na apektuhan. Ay, mga magulang, tingnan nyo ang 500. Tataas ito. Ay, ito. Bakit biglang ganito? Bakit biglang napakarami? Lahat ay nag-withdraw. Anong nangyari? Ate, bakit lahat ay nag-cancel ng order? Anong nangyari? Nagbenta ng peking produkto, gusto kong ibalik ito. I report sila. Nagsimula na ang live ni Song Yuan. Mabilis, pumunta na kayo. Oh, huwag magkamali ang lahat. May sarili din kaming tatak. Mabilis tayong makakapag-link. Kailangan pang tingnan. Yung kay Song Yuan sa tabi. Nagsimula na ang kanyang livestream. Pero, suportahan natin siya. Wuhuwa may lupa. Huwag kayong aalis. Ang mga damit namin ay hindi rin mas mababa kaysa kay Song Yuan. Magkaroon tayo ng kaunting pag-unawa. Nakakainis. Bakit nag-off-air na ang ate? Nire-report tayo. Sabi nila nag-aangkin tayo ng livestream ni Song Yuan. Ano? Ano ang ginagamit ninyo para mag-livestream sa pangalan ni Song Yuan? Paano nyo magagawa yan? Hindi ba't ang sariling brand ninyo ay hindi kayang talunin si Song Yuan? Talagang hindi kayang talunin mula sa disenyo hanggang marketing, wala talagang panalo. Ano ito? Nakapag-order na sila ng 5,000 beses. Paano pwedeng mangyari yun? Sa livestream may 200,000 tao. Mas marami pa ito kaysa sa ilang libo lang kanina. Salamat sa lahat. Langit na nag-iyak. Ang dagat ay naging asul. Talagang gusto ko ang inyo pong bahay. Sasabihin ko na, ang tunay na tatak, hindi maaapektuhan ng mga walang kwentang tao, o kung sino pa man. Tara, suotin natin ang damit natin. Tingnan nyo itong set ng damit, sobrang ganda.
Tingnan nyo itong set, estilo ng paaralan, punong-puno ng kabataan, lalo na angkop para sa mga estudyante sa kolehiyo. May gusto ba kayo nitong damit na ito? Kung gusto ninyo, pindutin ang isang. Kami. Follow si Meg sa WeChat, sa link sa description. Itong damit, ito ay espesyal naming ginawa para sa mga kababaihan sa lungsod. Tiyak na may estilo ng isang ina sa likod at isang matapang na babae. Tara, 3, 2, i-click ang link. Amoy ng banayad na bulaklak, nandito na. At itong piyama, komportable at maluwag, kakaibang panlasa. Bumili na. Mas mapapamahal pa ang boyfriend mo sa'yo. Magustuhan ka niya. Tara, 3 beses. Tara na, i-click ang link. Ang galing ni Song Yuan. Mga paliwanag, sunod-sunod. Parang hindi ito estudyante. Song Yuan, talagang ang taas ng grado mo. Yung bilis magpaliwanag tungkol sa damit, hindi na ako makahabol. Gusto ng mga manonood na panoorin. Sige, ipagpatuloy. Song Yuan, nalagpasan na natin ang 20,000 na order. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Ang damit, sobrang ganda. Yung pakiramdam ng kumita gamit ang kaalaman. Ang saya talaga. Nakita mo ba, Shen family, noong itinaboy nila ako mula sa bahay. Ngayon, magpaparamdam ako sa inyo ng pagsisisi. 2,000 order na. Sobrang nakaka-shock naman ito. Kakabili lang namin ng 500 na order. Sa 10 metro lang, 500 na order na. At lahat pa ng yun, nakansela na. Si Song Yuan, batang yun. Bakit siya ganito ka galing sa negosyo? Noong una, nakatira siya sa bahay natin. Hindi ko naman nakita na may ganitong talento siya. Baka mali ang ginawa ko sa pagpapaalis kay Song Yuan. Sa bahay. Tatay, wala kang maling ginawa. Ang ganitong kaakit-akit ay hindi dapat itaboy. Dahil sa kanya ba, masisira ang aming pamilya. Masisira ang lahat sa atin. Yung mabahong kaakit-akit na sinasabi mo. Noong una pa lang, nakita ko na may problema sa mga medyas mo. Na may problema sa mga anak mo. Ini-report niya ang iyong medyas at tinanggal sa sale. Nasangkot patuloy ang buong pamilya namin, ang Shen. Ngayon, ang mga damit nila, mas maganda pa kaysa sayo. Anong ayaw mong tanggapin? Paano ka pa nakaka-design ng damit at mag-market ng brand na ang galing-galing talaga? Gumamit siya ng ilang paraan. Gumamit siya ng ibang pamamaraan. Sabi niya, nakatapos siya ng ilang araw na pagbabasa. Ano? Nakatapos siya ng pagbabasa. Sabihin mo kung ano ang mga natutunan mo. Nakatapos siya ng ilang araw na pagbabasa. Lahat ay mas mabuti kaysa sa iyo sa ibang bansa. Ano ba talaga ang natutunan mo sa ibang bansa? Hindi ito problema ko. Si Song Yuan Tay ang sobrang galing. Naghahanap ka lang ng dahilan. Tay, bakit ako lang ang sinasabi mo? Bakit hindi mo sinasabi si Bunso? Nasa paaralan siya. Palaging siya ang nauna kay Song Yuan. Kahit ang marka niya pa ang nanguna. Di ba sinabi mong nasa paaralan ka? Na ikaw ang nanguna sa pagsusulit. Anak, bakit? Dati akong namumuna. Si Song Yuan ay nagsinungaling sa pagsusulit. Kinuha niya ang aking top spot. Huwag maghanap ng dahilan. Ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam? Si Song Yuan ang una. Isa kang clown. Sa suot mong kasuutan, huling-huli ka pa rin ni Song Yuan. Ngayon, ikaw ay parang aso sa bahay ko. Magkapantay tayo. Ako ang ate mo. Naglakas loob kang sabihin yan sa akin. Naglakas loob kang saktan ako. Ikaw. Ako. Papatayin kita. Ay nako, tama na. Walang katapusan ba to? Sige na, kailan pa kayo? Malapit nang magkautang-utang ang kumpanya namin. Nabangkarote ang aming pamilyang Shen. Ang nawasak na pag-ibig ng aming pamilya Shen. Hindi naman tayo ganun. Mayroon pa ba tayong ipon? Paano pwedeng mawalan ng lahat? Ang lakas ng pamilya Shen. Ang lakas ng pamilya Shen ay nasa negosyo ng damit. Ngayon, nagkamali kayo sa pamamahala, at may utang na ilang bilyon. Kung hindi ito mapunan, mawawalan tayo ng negosyo, pamilya Shen. Ilang bilyon. Sa puntong ito, maaari bang ibalik ni En ang malambing na yuan, upang malutas ang krisis na ito? Hindi ba kaya ni ate at ako? Kailangan mo talagang umasa. Sa negosyo ng damit, lahat ng ginawa ninyo ay nabigo. Maaasahan ba kayo? Pwede rin naman sana, pero hindi rin pwede. Hindi ka ba natatakot na siya ang magmamana ng aming ari-arian? Kasi siya ang aking inalagaan. Ng 2 dekada, isang inampon. Walang masama kung siya ang magmana. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Nanay, itong ilang bilyong butas, ikaw na ang pumuno. Year. Para sa ating pamilya.
Tiisin mo na lang. Tay, pupunta ako para pakiusapan siyang bumalik. Bilang kapatid na babae, dapat ay papayag siya. Ano? Kailangan mong personal na pakiusapan siya. Kumita na. Tama nga, sa mga nakaraang araw, ang mga damit ay nakabenta na ng 100 milyon. Hindi na sapat ang supply. Hindi ko akalain na ikaw, isang matalinong estudyante, ay ganito kagaling sa negosyo. Gusto ko nang magbitiw sa trabaho bilang guro, at makasama ka. Sige. Kaya, Ginoong Jin, sige, magiging sekretarya mo ako sa susunod. Ayos ba, Ginoong Sekretaryo? Anong sinasabi mo? Buwisit na bata. Ayaw ko ring sumunod sa tatay ko, na maging anti-gang bagay. Mas masaya pa rin na sumunod sa'yo sa paggawa ng damit. Gawin mo rin akong sekretarya mo. Pwede yung malapit sa iyo. Walang hiya ka talaga. HMPH, gusto ko ring maging sekretarya mo. Sige. Kaya kayong tatlo, ay pwedeng maging sekretarya ko, buwisit na bata. Hindi takot mamatay sa pagod. Kayo ang nagsisilbing sekretarya ko. Kayo ang gagawa ng mga bagay na ito. Bakit ako magpapagod? Song Yuan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ito tungkol sa akin. Aba, ang mataas na uri mong kapatid, di ba? Bumalik ka sa akin ngayon. Nandito ka na naman para makialam. Hindi ganun. Nagkakamali ka. Nandito ako para humingi ng tawad. Akala ko hindi mo kayang maging ganito kababa sa paghingi ng tawad. Hindi ito katulad ng mga tao sa pamilya Shen. Tungkol sa estilo ko noon, totoo naman, hindi kami mabuti sa iyo. Pero ngayon alam na namin ang aming pagkakamali. Maaari mo bang isaalang-alang na dati tayong pamilya na bumalik sa Shen pamilya. Noong una, tiningnan mo si Song Yuankyong at itinaboy mo siya sa labas ng bahay. Ngayon, nakikita mo na mayaman na siya at umunlad. Kaya gusto mong humingi sa kanya na bumalik. Saan ka makakakita ng ganitong katwiran? Xiao Yuan, nabigo ang negosyo ng pamilya namin. May utang kami ng ilang bilyon sa labas. Malapit na tayong mabangkarote. Pwede ka bang bumalik at tulungan kami? Kaya pala, gusto mo akong maglinis ng gulo ninyo. Pasensya na, ang problema ninyo. Hindi ko napakialam. Ikaw, bakit ka naman ganito kaimbat? Sa kabila ng lahat, dati tayong pamilya. Hindi mo ba matulungan kahit sa maliit na bagay? Aimbot, lumaki ako sa bahay nyo. Hindi kailanman. Nakakain ng tama. Hindi ako pinapainit. Palagi mo akong sinasaktan at pinapagalitan. Hindi nyo man lang ako tiningnan bilang pamilya. Ako ang may kasalanan. Sister, pakiusap. Xiao Yuan, alam ko na ang mali ko. Basta't gusto mong samahan mo ako pauwi. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya namin, Sheng. Ikaw ang tagapagmana. Anong gusto mong gawin? Lahat ng hiling mo, sasang-ayunan ko. Tagapagmana. Sumama ka sa akin sa ganito. Hindi nyo alam na mali kayo. Kundi alam nyo na malapit na kayong masira. Natakot na. Hindi ako papayag sa inyo. Huwag ganyan, Xiao Yuan. Basta't willing kang umuwi kasama ko. Sister, lahat ay sasagutin ko para sa'yo. Ano ang nangyari sa ibang tao sa pamilya Shen? Paano ka naglakas loob na isang babae na lumapit sa akin? Saan na ang iba? Namatay na ba silang lahat? Anak, dati, kami ang nagkulang. Umuwi ka na sa amin. Hayaan mong makabawi kami. Sa mga taong ito nakulang ang aming pagmamahal sa iyo. Ginoong Shen, ayos lang ba? Kakaibang kabaitan nga. Ngunit nagtataka ako, pagkatapos kong bumalik sa iyo, ano ang mangyayari sa nanay ko? Ay nako, ang tunay mong ina ay isang mahirap. Bakit ka pa sama-sama sa kanya? Sa hinaharap, sumama ka na lang sa amin pabalik sa pamilya Shen. Maaari ka pang maging Shen. Bodong, iiwan ko ang nanay ko, para lang maging Shen kasama ninyo. Talagang nakakadiri kayo. Hindi nagbabago. Song Yuan, huwag kang lumampas sa hangganan. Ganito ang pagmamakaawa ng mga magulang. Ano pa ang gusto mo? Una sa lahat, hindi sila ang mga magulang ko. Ikaw, hindi rin ang tahanan ko. Nang magpasya kayo, naitaboy ako. Mula sa sandaling iyon, tayo'y naghiwalay na ng walang pag-asa. At ngayon, may bago na akong pamilya. Kinuha mo ang aking anak na babae. Ngayon gusto mo pang paiya ako sa harap ng pamilya. Song Yuan, gusto kong makipaglaban sa iyo hanggang sa kamatayan.
Shen Yi. Maaari mo bang maging mas mature? Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Hindi mo ba alam? Alam ko. Ngunit ano man ang gawin mo, hindi kita magugustuhan. Bakit? Hindi ako makakatulad sa kanya. Mas mabait siya kaysa sayo. Mas matuwid siya kaysa sayo. Siguro, hindi mo ba gusto ang pera niya? Inamin ko na magaling siya. Gusto ko rin siya. Mayaman siya at mahilig gumastos. Ngunit mas mahalaga sa akin, ang kanyang pagkatao. Siya. Anong klaseng pagkatao meron siya? Isa siyang napakagwapo. Hindi siya gwapo. Kahit na siya ay bumalik sa isang mahirap na pamilya, hindi niya isinuko ang kanyang sarili. Ang iniisip niya ay kung paano mapabuti ang buhay ng kanyang ina, para sa mas magandang buhay. At ikaw, ay bumalik sa marangyang buhay, na may kayabangan at pagmamataas, gumagamit ng iba't ibang maruruming taktika. Ganito, sa kabila ng lahat, hindi kita magugustuhan. Hindi. Ayaw ko nito. Ikaw ay akin. Sumama ka sa akin. Sundan mo ako. Sapat na. Ayaw sa'yo ng tao. Hindi mo ba nakikita? Ha ha ha. Ha ha ha. Pinalitan ko ang pagkatao ni Hao gamit ang lakas. Akala ko pinalitan ko ang pagkatao ni Hao. Maaaring baguhin ang kapalaran. Hindi ko akalain. Pati ang pinakamamahal na babae, hindi makuha. Walang halaga ang pera, at ang katayuan sa buhay. Kung wala namang kalidad, tulad ng mga tao katulad mo, sa huli, wala nang makukuha. Song Yuan, nanalo ka. Tinalo mo ako ng tuluyan. Ganito ang nangyari sa pamilya namin. Ito ay isang parusa. Ako si Shen Qingshan. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Kung sana noon, mas mabuti ang trato ng pamilya namin sa kanya. Ngayon kaya ba? Iba ang naging wakas. Pero ngayon, wala nang oras para sa lahat. Anak. Nanay. Nanay, bakit ka nandito? Ilang araw ka nang abala at hindi umuwi. Naisip ni nanay na dumaan sa paaralan para makita ka. Nanay, tingnan mo, nagtagumpay kami sa negosyo. Ngayon ay, maaari kang magpahinga ng maayos. Tiya, tinutulungan namin ang iyong anak na makamit ang 1 bilyong kita. Talaga. Ay nako, napakabuti naman. Bilisan mo, kasama ang mga magagandang babae na ito. Pupunta tayo sa ating kainan ng barbecue. Lulutuan kayo ng nanay. Sige. Masarap ito, masarap ito. Halika, halika, halika. Kumain kayo ng marami, walang anuman. Ngayon ay, masaya tayong magdiwang. Salamat, tita. Halika. Ang anak ko ngayon ay, talagang umuunlad. Lahat ng empleyadong inimbitahan, lahat sila ang ganda-ganda. Nanay, itong tatlo. Lahat sila ang mga sekretarya ko. Kung may gusto ka man sa kanila, sabihin mo lang sa akin. Ipapadala ko sila sa barbecue stall. Tutulungan kita. Talagang marunong kang mag-utos. Oo nga, anong kailangan mo? Lahat ay pinapagawa mo sa sekretarya. Kailangan ba naming bayaran ng 3 beses na sahod? Sige. Kung magpapakita kayo ng maayos, ibibigay namin sa inyo ang 13 beses na sahod. Sa ganito, makakasama na kami sa inyo. May kasiglahan kayo, mga kabataan. Ayos yan, Tara. Para sa atin, ng mas magandang buhay. Tagay, tagay.